Si Haibay ay isang ordinaryong estudyante ng high school sa Japan, na namumuhay ng normal at karaniwan sa lahat ng paraan. Sa huling araw ng klase bago magsimula ang mga bakasyon, huli siyang nagising at tumakbo papuntang eskwelahan ng ubod ng bilis. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto ng kanyang silid-aralan, siya ay naipadpad sa isang ganap na naiibang mundo sa isang malawak na damuhan na napapalibutan sa lahat ng panig ng mapanganib na mga halimaw. Wala man lang siyang sapat na oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari, nang bigla siyang habulin ng isang kunhong may sungay at may masasamang pulang mata. Wala siyang ideya kung nasaan siya at bakit ba siya hinahabol ng isang kunhong may sungay. Walang dahilan. Tumakbo siya ng buong lakas sinusubukang intindihin ang sitwasyon nang aksidente niyang mabuksan ng isang page ng istatistika para sa kuneho, kung saan malinaw niyang nakita na ang kuneho ay isang level 1 na halimaw. Lumundag sa ere ang kuneho upang umatake, ngunit sa mismong sandaling yun, nadulas si Haibay at umiwas. Pinunit ng kuneho ang kanyang bag gamit ang mga sungay nito, ngunit sumabit, at nawala ng balanse si Haibay at bumagsak sa ibabaw ng halimaw, agad itong nawala ng buhay. Labis siyang natroma sa sitwasyon at agad niyang inilabas ang kanyang telepono upang tumawag ng tulong, ngunit napansin niyang walang signal dito. Pinipilit niyang manatiling matalas ang pag-iisip nang bigla ay umingay ang kanyang tiyan dahil wala pa siyang nakakain mula pa kaninang umaga. Tiningnan niya ang kuneho, ngunit napagtanto niyang hindi niya nga pala alam kung nakakain ba ang bagay na yon, at hindi rin niya ito maluluto ng walang apoy. Bigla na lang, muli niyang nakita ang mga stats ng kuneho, at nalaman niyang nakakain pala talaga ang kuneho at kinakain bilang nilaga sa maraming lugar. Hindi pa rin niya kayang katayin ang kuneho at kainin ito, kaya isinilid na lang niya ito sa kanyang bag at nagsimulang lumakad. Sinusubukan niyang intindihin kung paano niya nakikita ang mga stats ng mga bagay, at tiningnan kung iyon. Gumagana lang ba ang kasanayan sa mga buhay na bagay o hindi? Tiningnan niya ang istatistika ng kanyang backpack, at lumabas na dahil hindi mula sa mundong ito ang bag, hindi niya talaga makita ang mga istatistika nito dahil gawa ito sa hindi kilalang materyales. Dahil doon, nagtaka siya kung ano pa ang magagawa niya, kaya tiningnan niya ang langit, at ipinakita ng kasanayan na walang target na susuriin. Pagkatapos ay lumingon siya sa lupa, at biglang ipinakita ng kasanayan na ang target ay isang level 273 na halimaw na kilala bilang Maze Eater. Nalito si Haibay dahil nakatingin lang siya sa lupa. Sinuri niya ito ng ilang beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay pareho ang kanyang nakuhang tugon. Naiisip niya na marahil ang kanyang kakayahan ay medyo may depekto, at nagpasya siyang tingnan kung makikita niya ang sarili niyang stats sa kanyang pagkagulat. Ang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang bawat detalye tungkol sa kanya, at lahat ng ito ay tama. Dahil dito, napagtanto niya na gumagana nga ang kakayahan, at marahil may halimaw na nagtatago sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang isa pang kakayahan na tinatawag na Expert Eye, iniisip na magmumukha siyang astig, ngunit lumabas na wala itong silbi dahil walang nangyari. Nagpasya siyang mabilis na umalis sa lugar na yun upang maiwasan ang anumang karagdagang engkwentro sa mga halimaw, ngunit wala siyang ideya kung saan pupunta. Mabilis niyang binuksan ang isang mapa, ngunit iba ang itsura nito sa inaasahan niya. Sa isang maliit na kumikinang na tuldok sa malapit, nagpasya siyang sundan ang tuldok at tingnan kung saan ito patungo, at pagdating ng gabi, natagpuan niya ang sarili malapit sa isang kalsadang gawa sa bato. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay makakahanap na siya ng sibilisasyon, ngunit sa sobrang tuwa niya, nahulog siya mula sa damuhan papunta sa malamig na batuhang lupa. Pagbangon niya, may narinig siyang umaarangal ng mahina. Tumingala siya, at kinilabutan siyang makita ang isang dambuhalang halimaw na aso na nakatitig sa kanya. Labis siyang natakot dito, kaya't ang bigla niyang pagkilos ay nakatakot din sa halimaw na aso, at sa panahon ng sa pagkalito, isang pana ang tumama sa aso ng direkta sa ulo, at agad itong napatumba. Lumingon si Haibay upang tingnan kung saan nanggaling ang pana, at natuwa nang makita ang isang tunay na tao sa pagkakataong ito, at hindi isang bagong halimaw. Lumapit ang babae kay Haibay, at agad siyang pinasalamatan nito sa pagligtas ng kanyang buhay, at sinabi ng babae na huwag siyang mag-alala tungkol doon. Ipinakilala niya ang sarili bilang M, at nagtaka si Haibay kung siya ay isang dayuhan dahil mayroon siyang mahahaba at matutulis na tainga. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng anuman, tinanong ng babae kung galing si Haibay sa kapatagan, at nagulat nang malaman na nakaligtas siya doon.
Si Haibay naman ay malalim ang iniisip, at tinanong kung nagko-cosplay ba si M bilang isang elf o kung ano pa. Hindi naman gaanong naintindihan ni M ang sinasabi ng batang lalaki, at sinabing hindi niya alam kung ano ang isang cosplay. Napagtanto ni Haibay na baka nagkamali siya, habang muling tinatanong ni M kung ano ba ang ginagawa niya sa damuhan ng Maze Eater. Naalala ni Haibay ang pangalang yun mula nang tinitingnan niya ang stats ng lupa. Sinabi niya kay M na hindi niya talaga alam yun. Nagulat si M, tinatanong kung bakit naman siya pupunta doon kung hindi niya nga alam kung ano yun. Napagtanto niya na bigla lang siyang nailipat sa gitna ng damuhan. Magsisimulang mag-isip si M kung ano kaya ang dahilan yun, habang sinusuri naman ni Haibay ang mga istatistika ng babae, at nalaman na isa pala siyang tunay na duwende, at 56 na taong gulang na kahit mukha palang dalagita. Pinutol ng boses ni M ang kanyang pag-iisip, habang sinabi niya rito na ang isang Maze Eater ay isang halimaw na nagkukubli bilang damuhan mismo at napakadelikado. Sinabi niya na hindi ito direktang umaatake, kundi naghihintay lang na bumagsak ang biktima dahil sa pagod at pagkatapos ay nilalamon ito. Niyakap niya ito at sinabi na huwag nang mag-alala, dahil napakagaling niya dahil nakayanan niyang makaligtas sa maghapon. Pagsapit ng gabi, kinukuha ni M ang kanyang palayok at nilulutuan sila ng masarap na nilagang kuneho. Matapos busugin ang kanilang sarili, naghanda silang magpahinga, habang inaalok siya ni M ng tsaa. Nagpapasalamat sa kanya para sa kuneho dahil kung hindi, baka nagutom sila ngayong gabi. Tinanong siya ni Haibay kung nasaan sila at nagtaka kung narinig na niya ang isang lugar na tinatawag na Japan, ngunit sumagot si M na hindi pa niya narinig ang anumang lugar na ganoon. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at nangakong dadalhin siya sa lungsod. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya pagkatapos ng isang panaginip at tiningnan ang kanyang telepono. Nagtataka kung nag-aalala ba ang kanyang mga kaibigan tungkol dito. Napansin niya ang magagandang berdeng kumpulan ng liwanag na lumulutang sa hangin at tiningnan kung ano ang mga ito. Sa kanyang kakayahan, at napagtanto na ito ay isang protectibong spell na inilagay ni M upang magpahatid ng alarma kung may sino mang masyadong lumapit sa kanila. Tumayo siya at naglakad-lakad sa lugar. Sinuri ang lahat habang sa wakas ay natanto niya na hindi ito isang panaginip at siya ay nasa ibang mundo kung saan anumang bagay ay maaaring mangyari sa kanya. Ngunit tiyak na nagsisimula na rin niyang maunawaan ang kanyang kakayahan, nakakayahan ng isang appraiser, isang uri ng trabaho na hindi gaanong bihira sa mundong ito. Iniisip niya kung paano kahit sa mundong ito ay isa siyang ganap na karaniwan at maliit na hari na walang astig na kakayahan. Iwinaksi niya ang isiping yun sa kanyang isipan at bumalik sa pagtulog na iniisip ang mga paraan upang makakuha. Balik sa kanyang mundo. Kinaumagahan, maaga silang nagising at nagpasya ng lumakad patungo sa pinakamalapit na lungsod. At habang naglalakad sa kagubatan, sinabi ni Haibay na maraming halimaw sa gubat. Nagulat si M at tinanong kung paano niya naramdaman yon, ngunit sumagot si Haibay na wala siyang maramdaman. Ngunit alam niya ito bilang isang katotohanan dahil sa kanyang kasanayan sa world map. Lubos na nagulat si M at muling nagtanong kung tungkol sa world map skill ang sinasabi niya. Sumagot si Haibay na mayroon nga siyang world map skill at sabik na sinabi ni M sa kanya na ito ay isang kakayahang A-rank na nangangahulugang napakabihira nito. Haibay ay hindi pa rin naiintindihan ang ganda nito, sinasabing ang tanging ginagawa lamang nito ay ipakita sa kanya kung saan siya naglakad at kung nasaan ang mga halimaw. Napagtanto ni M na hindi naiintindihan ng batang ito kung gaano kahalaga ang impormasyong yun para manatiling buhay at sinasabing anumang adventurer ay magbibigay ng lahat upang makuha yun. Hindi nga alam ni Haibay kung ano ang isang adventurer kaya ipinaliwanag niya ang tungkol sa guild ng mga adventurer at kung paano ito nagbibigay ng mga quest na tinutupad ng mga adventurer. Sa wakas ay naiintindihan ni M kung paano nakatakas si Haibay sa damuhan ng mga halimaw na parang maze kahit na wala siyang alam tungkol sa mundo. Dahil alam niya na kung wala ang kakayahang world map siya, ay patay na sana bago lumubog ang araw. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang world map at casual na sinabi sa kanya na mayroong crystal horn rabbit sa paligid, iniisip na isa lang itong ordinaryong kunhong may sungay. Ngunit lubos na nabigla si M, nagtatanong kung sigurado ba siyang nakakita siya ng crystal horn rabbit. Ipinakita niya rito ang lokasyon at tinanong kung may pagkakaiba ba ang mga ito sa mga kunhong may sungay, at sumagot si M na lubos na magkaiba ang mga ito dahil mas bihira ang crystal horn rabbit. At ang mga sungay nito ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga panlunas sa lahat ng uri ng lason.
Sa magandang araw, maaari itong ibenta ng hanggang 200 gintong barya. Agad niya itong hinawakan sa braso at tumakbo patungo sa direksyon ng halimaw. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakita nila ang nilalang sa labas na naghahanap ng pagkain, at napansin ni Haibay na ang sungay sa kunhong ito ay talagang iba ang hitsura. Tiningnan ni Haibay ang mga istatistika at sinabi kay M na ang kuneho ay may kasanayang tinatawag na escape, pagtakas, at isang kasanayan na nakakadetekta ng presensya. Sinabi ni M sa kanya na huwag mag-alala dahil siya mismo ay may ilang kasanayan upang itago ang kanyang presensya tulad ng odor cut at sound cut. Humanga si Haibay sa kanyang mga kakayahan. Ngunit sinabi ni M sa kanya na ang kanyang mga kakayahan ay wala lang kumpara sa kanyang kasanayan sa world map na kayang tukuyin ang mga lokasyon ng mga target na halos imposibleng mahanap. Sinasabi niya na gustong-gusto siyang makasama ng anumang grupo, kahit pa hindi para sa laban, dahil sa isang grupo, nagtitiwala ang mga manlalaro sa kakayahan ng isa't isa. Iyan ang bumubuo ng isang magandang grupo. Agad niyang inilabas ang kanyang pana at ginamit ang hangin sa paligid niya upang lumikha ng isang pana ng espiritu at buong lakas itong ipinana patungo sa halimaw. Ang pana ay kumilos sa bilis ng tunog patungo sa target, ngunit bago pa man ito makarating sa hayop, napansin ito ng kuneho at sa isang iglap ay nawala ito sa linaw. Natalo si M dahil yun ang kanyang pinakamalakas na tira at inilegan ito ng kuneho na parang wala lang. Sinasabi niya na marahil ay dapat na nila itong iwanan dahil yun ang kanyang pinakamalakas na atake at ito. Hindi man lang nakalapit sa kuneho. Ngunit inaangkin ni Haibay na marahil kung mapapagawa nila itong umatake sa kanya, hindi talaga mararamdaman ng kuneho ang paparating na pana. Sa tingin ni M, sulit subukan ito at inakit niya ito sa pamamagitan ng isang baging habang mabilis na gumagawa ng pader sa harap nito. Natakot ito sa halimaw, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Haibay, na may napakahinang aura, kaya naisip ng kuneho na madali niya itong matatalo. Agad na sumugod ang halimaw patungo kay Haibay upang talunin siya, ngunit lumabas si M mula sa mga palumpong at napabagsak ito sa isang tama sa ulo. Biglang nakatanggap si Haibay ng notifikasyon na siya ay nag-level up, at dinampot ni M ang kristal na sungay. Nagsasabing maganda ang kanilang tambalan at marahil ay maaaring magtulungan. Nang maglaon sa araw na iyon, narating nila ang malapit sa lungsod ng Roll, isang abalang bayan na puno ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Napansin ni M na kakaiba ang hitsura ni Haibay sa kanyang kapansin-pansing kasuutan, kaya tinakpa niya ito ng kanyang kapa. Sinasabing medyo mahaba ito dahil si Haibay ay maliit, ngunit ayos na muna ito sa ngayon, at sa perang makukuha nila pagkatapos ibenta ang sungay, maaari na nila siyang bilhan ng damit, at magkaroon pa ng tirang pera para makakuha ng ilang sandata at baluti. Nagtanong si Haibay kung magkano ba ang halaga ng 200 ginto, na ikinagulat ni M dahil paano raw na mayroong taong hindi alam tungkol sa pera ng mundong kinaroroonan nila. Mabilis na sinuri ni Haibay ang kanyang mga kakayahan at napagtanto na ang 200 ginto ay humigit kumulang katumbas ng 10,000. Habang iniisip niya kung gaano kalaking pera ang hawak nila, nilapitan siya ni M at marahang hinawakan ang kanyang mukha bago sabihin kahit alam niyang bago pa lang siya sa mundong ito, sinabihan niya siyang pigilan ng sarili sa pagpapakita sa lahat kung gaano siya kawalang alam. Kung hindi, tiyak na pagsasamantalahan ng mga tao ang kanyang kawalang muwang. Maya-maya pa ay pumasok sila sa guild ng mga adventurer, at tila maraming nakakakilala kay M, at nagsimula silang magtanong kung nagpasya na ba siyang makipagtulungan sa isang tao at gumawa ng grupo sa halip na mag-isa. Ngunit nang makita nila si Haibay, nagsimula silang tumawa, nagtatanong kung tumatanggap na siya ngayon ng mga trabaho sa pagbabantay ng bata. Nainis si M at sinabihan silang tumahimik dahil kahit mukhang bata si Haibay, isa lang siyang matanda na may maliit na tangkad. Isang ibang lalaki mula sa isang grupo ang nagsabi sa ibang mga lalaki na lumayo at ipakita ang paggalang sa mga tao at tinapak si HBI sa balikat, sinabihan siya na huwag seryosohin ang kanilang mga sinabi bago umalis kasama ang kanyang grupo. Sinabi ni MK Haibay na ang lalaki ay kabilang sa sikat na grupo na tinatawag na Silver Banner. Kasama niyan, lumapit sila sa receptionist na nagngangalang Jewel, na lumabas na isang babaeng halimaw. Nasa Haibay na naman ito, dahil wala pa siyang nakita na ganito. Mukhang kilala siya ni Jewel at tinanong kung ano ang gusto niya ngayon, pero sinabi ni M na nandito siya para magbenta ng isang bagay at humiling ng isang hiwalay na silid.
Dinala sila ni Jules sa isang hiwalay na silid kung saan nakita ni Haibay ang isang malaking folder ng isang lalaking sobrang fit na parang galing siya sa Mr. Olympia. Agad na humanga si Haibay at sinimulang titigan siya dahil sa kanyang pangangatawan, na mas nagpapasaya sa lalaki, at pinunit niya ang kanyang mga damit para bigyan si Haibay ng mas magandang tanawin, habang ang mga babae ay nanunood ng may pagkadisgusto. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Bal, ang guildmaster, at nakipagkamay kay Haibay habang tinatanong ni Haibay kung pwede niyang hawakan ang mga kalamnan nito at nagsimulang magtanong tungkol sa mga plano sa pag-workout para magkaroon din siya ng pangangatawan tulad ng kay Bal. Nagseselos ang mga babae sa kanilang sesyon ng pagiging magkabarkada at ginamit ang kanilang mahika para pareho silang mapatumba sa lupa matapos mamap ang sahig. Sa wakas ay umupo silang lahat para pag-usapan ang gustong ibenta ni M, at ipinagmamalaki niyang inilabas ang magandang sungay na kristal mula sa kuneho. Tuwang-tuwa si Bal habang sinasabi niya na ito ay mas malaki pa kaysa sa nakita niya 3 taon na ang nakalipas. Masaya si M tungkol dito at tinanong kung magkano ang ibabayad ni Bal para dito. Sa gulat niya, sinabi ni Bal na bibilhin niya ang sungay sa halagang 400 gintong barya, na doble ng gusto niya sa simula. Akala ni Haibay na maganda ang kanilang makukuha, ngunit sa gulat niya, tinanggihan siya ni M, sinasabing hindi siya tanga at alam niyang ang sungay mula 3 taon na ang nakakaraan ay nabente sa halagang 230 gintong barya. Sabi niya, ang sungay na dinala niya rito ay 3 beses ang laki kumpara sa sungay na yun, ngunit ang guildmaster ay nag-aalok lamang ng dobleng presyo. Sabi niya, dahil ito ay 3 beses ang laki kaysa sa huling sungay, gusto niya ng 3 beses. Katumbas ng 800 gintong barya. Hindi magkatugma ang kalkulasyon sa isip ni Haibay, ngunit nagpasya siyang manahimik at ipaubaya na lang kay M ang pagharap dito. Iginiit ni Bal na hindi niya kayang bayaran ang ganoon kalaki, at nag-alok ng 550 barya, habang si M naman ay tumawad ng 780 barya, matapos ang mahaba-habang tawaran. Sa huli, napilitan si Bal na mag-alok ng 700 gintong barya habang nakakuyom ang mga kamao at iginiit ni M na nagkasundo na sila. Sobrang saya ni M, ngunit tila hindi nalulugod si Jul, habang umingiti ng nakakatakot at sinabi kay Bal na dahil lumampas sila sa kanilang budget, kailangan na lang nilang bawasan ang sobra pera mula sa sweldo niya sa susunod na buwan. Gulat si Bal, pero hindi siya makapagsalita habang nagsimulang magsalita si Jul at sinasabing para sa isang tanggang guildmaster na hindi man lang alam ang budget nila bago magsimulang makipagtawaran, ito ang perpektong parusa. Tuwang-tuwa at masayang-masaya si M na iniisip na ngayon ay wala nang pagpipilian si Haibay kundi hilingin kay M na isama siya sa kanyang grupo upang mas marami pa silang mapuntahang adventure at kumita ng pera. Gayunpaman, walang sinabi si Haibay at iniwan si M para talakayin ang sitwasyon ng pera at paglipat kasama si Jul habang siya ay bumaba at naghintay sa isang mesa. Nang bigla siyang makarinig ng mga boses sa kanyang ulo, sa simula ay inakala niyang nababaliw na siya. Subalit nakasiguro siya na may nakikipag-usap sa kanya. Lumabas na ito pala ang mismong Diyos ng mundong ito, na nagsasabing binigyan niya si Haibay ng mga espesyal na kakayahan tulad ng tutorial, at sa pamamagitan yun, unti-unti niyang matututunan ang tungkol sa mundong ito nang hindi nakakaramdam ng pagkalula. Sinasabi ng Diyos na hindi niya ito makakausap sa lahat ng oras at makakakontak lamang sa kanya paminsan-minsan, ngunit nangangako siyang tutulungan siya hanggat kaya niya. Upang manatiling buhay si Haibay dito sa dahil doon, hindi na siya nagpaliwanag pa ng marami at nawala muli, naiwan si Haibay na mas maraming tanong kaysa dati. Sinubukan niyang tawagan muli ang Diyos, ngunit walang nangyari, ngunit sa oras na yon, dumating din si M. At papalapit na sa kanya, nang biglang may miyembro ng guild na nag-abot sa kanya ng sobra, na nagsasabing may nakatalagang misyon para sa kanya. Binuksan ni M ang sulat at bigla na lamang nagbago ang buong asal niya nang sabihin lang niya kay Haibay na kailangan niyang gawin ng isang bagay sa labas ng bayan at hindi niya maaaring tanggihan ang misyon, ngunit hindi rin niya ito maaaring isama dahil magiging isang napakadelikadong misyon ito. Naunawaan siya ni Haibay at sinabihan siyang huwag mag-alala, nangangakong magiging maayos siya mag-isa. Hindi siya sigurado, sa totoo lang, kung magiging maayos nga ba siya o hindi. Ngunit pakiramdam niya ay sapat na ang naabala niya sa kanya at marami na itong naitulong sa kanya, at hindi na siya dapat. Ganap na umaasa rin sa kanya. Hindi siya gaanong sigurado si M at sinabing pinakiusapan niya si Jul na bantayan lang ito kung sakali at nagtanong kung ano ba talaga ang plano niya para sa hinaharap.
Nakangiting sumagot si Haibay na balak niyang magparehistro bilang isang adventurer sa puntong ito dahil nakita niya ang quest board at may ilang quest na kahit ang mga hindi lumalaban na papel tulad niya ay maaaring gawin. Sinabihan siya ni M na maging maingat na mabuti at kasabay nito, iniabot niya rito ang mapa ng isang bahay kung saan siya nanatili sa lungsod. Sabi niya ay doon ito makakatulog habang wala siya at sinabihan siyang hanapin si Tanya sa Goddess Inn. Nangako siya na magkikita sila sa lalong madaling panahon at doon sila naghiwalay muna. Mabilis na nagtungo si N sa tarangkahan ng labasan kung saan niya nabunggo ang isang babaeng may itim na buhok at natamba ito. Mabilis niya itong tinulungang tumayo at humingi ng paumanhin, sinabing pabalik na siya sa kanyang bansa sa maikling abiso at nagmamadali. Mukhang interesado ang babae at sinabing nagkataon lamang dahil plano rin niyang maglakbay patungo sa bansa ng mga duwende at tinanong kung maaari silang magkasama. Sa lungsod, sumapit ang gabi at lubos na nalulumbay si Haibay nang wala si M at ang tanging ginawa niya ay matulog sa kama nang walang ginagawa at kahit ang Diyos ay hindi tumutugon sa kanyang mga panawagan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may kumatok sa pinto at pumasok ang may-ari ng bahay tuluyan na si Tanya. Tinatanong si Haibay kung ayos lang ba siya dahil wala pa siyang nakain simula pa kaninang umaga. Aniya, malapit nang ihain ang hapunan at tinawag niya ito para bumaba at kumain. Muling umupo si Haibay at inisip na kailangan din niyang maghanap ng trabaho, dahil hindi niya alam kung gaano katagal magtatagal sa kanya ang pera mula sa sungay. Sinuri niyang muli ang kanyang mga stats at napagtanto na imposibleng makipaglaban ng mag-isa. Ngunit mayroon siyang isang espesyal na kakayahan na makakatulong sa kanya na kabisaduhin ang mga aklat medikal sa pamamagitan lamang ng pagbasa sa mga pahina nito. Agad niyang ginamit ang kasanayan at isang librong medikal ang lumitaw sa harapan niya sa pamamagitan ng mahika. Ngunit sa halip na basahin niya ang libro, ang aklat mismo ang pumasok sa isip ni Haibay at diretsyong naglagay ng impormasyon sa kanyang utak. Ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang araw at pagkatapos, isang umaga, natapos na rin sa wakas. Bumangon na rin si Haibay at nagpasya na mamili. Ang unang hakbang ay bumisita sa pinakamalapit na armory at doon kumuha siya ng ilang pangunahing gamit na makakatulong sa kanya upang mas makisalamuha sa mga tao sa mundong ito. Dahil doon, nagpasya si Haibay na pumunta sa guild upang maghanap ng ilang misyon. Ngunit bago pa man niya makausap si Jewel, bumukas ng malakas ang pinto at ang banderang pilak ng grupo. Pumasok na mukhang bagbog at pagod na pagod. Napansin niya na ang lalaking may pilak na buhok na mabait na nakipag-usap sa kanya ay mukhang nasugatan. Dahil doon, bumagsak sa lupa ang lalaki at napansin ni Haibay na literal na isang braso ang nawawala sa lalaking may pilak na buhok. Nag-alala si Jewel at sinabing wala si Val sa bayan sa sandaling ito at tinanong kung sinubukan nila ang ibang salamangka sa pagpapagaling, ngunit umiling ang grupo, sinabing hindi ito gumana. Nagtataka si Haibay kung mililigtas niya ang buhay ng lalaki at humingi na tingnan. Isa sa mga babae sa grupo ang nagalit sa kanya, sinabing gusto nila ng manggagamot, hindi tagasuri. Ngunit sinabi ni Haibay sa kanila na nakabasa siya ng ilang libro at susubukan niyang iligtas ito. Napagtanto niya na bukod sa malala ang pinsala sa katawan, may lason din sa katawan ng lalaki at walang sapat na mana si Haibay para gamitin ang spell na kailangan para linisin ang katawan nito mula sa lason. Agad niyang tinanong kung mayroon sa guild na may ganoong kakayahan, ngunit wala siyang mahanap. Napagtanto niya na wala ng gaanong oras ang lalaking pilak ang buhok, nang maalala niya na may kakayahan siyang pansamantalang dagdagan ang kanyang mana sa pamamagitan ng pagkuha nito mula sa ibang tao. Ang mga miyembro ng kanyang grupo kasama si Jewel ay sumang-ayon na ilipat ang kanilang mana kay Haibay, at di kalaunan, inipon niya ang lahat ng mana at gumamit ng napakataas na antas ng healing spell na nag-alis ng lason sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, gumamit siya ng pangalawang spell na nagpanumbalik sa lahat ng bahagi ng katawan ng lalaki, na nagpabalik sa kanya sa ganap na kalusugan. Gayunpaman, bago pa siya makapagdiwang, siya ay nawala ng malay dahil sa pagod at nang magising siya. Natagpuan niya ang sarili sa isang silid ng guild kung saan kaagad siyang pinasalamatan ni Jewel sa pagliligtas sa lalaki. Lumalabas na ang lalaking may pilak na buhok na si Jade ay kapatid ni Jewel, kaya labis siyang nag-alala para dito. Dahil doon, sinabi niya kay Haibay na ang mga salamangka na ginamit niya ay lubos na hindi pa naririnig. Sa lungsod at kung kumalat ang balita, tiyak na susubukan siyang samantalahin ng kung sino man. Sabi niya, mas maganda kung kumuha siya ng isang bodyguard, siguro isang manlalaban na kalahating hayop at kalahating tao.
Sa rekomendasyon ni Jewel, pumunta si Hibiki sa kumpanya ni Debbie upang maghanap ng bodyguard. Ang lugar ay mukhang isang maharlikang ari-arian sa halip na isang lugar ng mga pinauupahang manggagawa, at sa loob ay isang kakaibang lalaki na nagngangalang Ajurath at Debbie ang nagpakilala. Gayunpaman, binitawan ni Debbie ang pormalidad at agad na sinimulang singutin ang amoy ni Hibiki dahil naamoy niya na magiging napakahalagang kliyente si Hibiki. Ipinakita ni Debbie kay Hibiki ang ilang maskuladong lalaki na ayon sa kanya ay akma para kay Hibiki. Gayunpaman, si Hibiki nauuwi sa pagtanggi sa lahat ng ito. Hindi sa sobrang pinapahalagahan niya ang lakas, ngunit ang mga taong ito ay kulang sa mana, na lubos na kailangan ni Hibiki sa kanyang tagapagtanggol, lalo na kung gusto niyang gamitin muli ang mahika ng pagpapagaling. Nagpasya si Debbie na ipakita kay Hibiki ang iba pang mga tagapagtanggol na maaaring ayon sa kanyang gusto. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng boses ng Diyos sa batang adventurer na lumabas at maghanap ng isa para sa kanyang sarili. Ang ideyang yun ay hindi pa talaga pumasok sa isip ni Hibiki at pinili niyang baliwalain ito sa ngayon. Sa pagpapatuloy kasama si Debbie, kinailangan ni Hibiki na humingi ng paumanhin dahil sa pagiging isang mahirap na kliyente. Gayunpaman, walang pakialam ang lalaki. Kung tutuusin, naamoy niya ang matamis na amoy ng kayamanan na nagmumula kay Hibiki. Matapos gamitin ang kanyang kasanayan sa pagtaya kay Debbie, nalaman ni Hibiki na taglay niya ang kakaibang abilidad na tinatawag na sense for money. Maaaring naamoy ni Debbie kung may pera ang isang kliyente o malapit ng yumaman sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit napakamaasikaso ni Debbie. Napansin naman ni Hibiki ang isang kakaibang bahagi ng mansyon kung saan medyo kakaiba ang pakiramdam ng aura. Ipinaliwanag ni Debbie na dito nila pinapanatili ang mga specimen na hindi na angkop para sa labanan o hindi na makakabalik sa kanilang sariling bayan. Ito ang mga may depektong bodyguard at baka ito ang lugar kung saan makakahanap si Hibiki ng angkop, kaya nagpasya siyang tingnan din ang lugar na ito, na mas lalong ikina. Natutuwa dahil anumang ibenta niya rito ay magiging kumikita. Habang naglalakad sa maliwanag na pasilyo, nakita ni Hibiki ang isang lumang hawla na may isang sugatang lalaking lobo at isang maliit na bata sa loob. Ang lobo ay walang dalawang braso at isang binti, habang ang maliit na bata ay takot na takot. Ayon kay Debbie, naging marahas ang lobo sa pagtatangkang protektahan ng bata. Bagamat hindi ito eksaktong krimen, mga patakaran ay patakaran pa rin kaya pareho silang nilagay sa hawla. Ang maliit na bata ay mayroon pang kapangyarihang mahika na dapat magpataas ng halaga nito. Gayunpaman, hindi niya ito makontrol na madalas humahantong sa mga insidenteng nakakapinsala. Nang marinig si Debbie at Hibiki na pinag-uusapan sila na parang produkto, nagpakita ng matinding galit ang lalaking lobo. Umungol si Hibiki at sinabihan ang bata na lumayas, medyo natakot sa interaksyong ito. Hindi pa rin gaanong nababahala si Hibiki, kaya't nagpasya siyang kumonsulta kay Sapo. Sinimulan niya ang proseso ng pagtatasa ngunit nakatagpo siya ng kanyang unang hadlang. Ang lalaking lobo at ang maliit na babae ay may maling istatistika, malamang ay isang proteksyon upang walang makabili sa kanila. Gayunpaman, nadiskubre rin ni Hibiki na maaari siyang gumamit ng pinahusay na kasanayan na kilala bilang expert eye upang ibunyag ang kanilang totoong istatistika. Ang kakayahang ito ay hindi lamang may ranggong SSS, kundi ay isang bagay na random na iginawad ng Diyos. Sa puntong ito, nagsisimula ng medyo makaramdam ng pagkabalisa si Hibiki dahil ang buo niyang pag-iral sa mundong ito ay nagiging isang higanteng cheat code, ngayon sa tulong ng kakayahang expert eye. Muling tiningnan ni Hibiki ang lalaking lobo at nakahanap ng ilang kawili-wiling impormasyon. May pangalan pala ang lobo, Claude Abrez. Siya ay 26 na taong gulang at ang trabaho niya ay isang level 15 na kabalyero. Nakahanap din si Hibiki ng isang kakaibang kasanayan na kilala bilang di matitinag na kedena na tila mas parang sumpa. Gayunpaman, hindi siya interesado sa pagbabasa ng napakaraming impormasyon ngayon. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagpapakita na si Claude ay isa ring level 95 na bayani. Hindi pa nakakita si Hibiki ng ganoon kataas na level, halos mawala siya sa sarili. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kasanayan sa pagtatasa sa babae at nalaman niyang Lillian Rouge ang pangalan nito at isa siyang pantas. Muli, napakaraming impormasyon at nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Hibiki. Gayunpaman, nalaman niyang may kakayahan si Lillian na kilala bilang Radiant Sanctuary.
Ang kasanayang ito ay isang pagsubok na ipinataw sa Diyos at hindi ito makontrol ng isang tao, kaya't humahantong ito sa sariling pagkawasak. Tumingala si Habiki sa Diyos, nagtataka kung paano siya maging napakalupit sa ganoong kaliit na batang babae. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam ang Diyos dahil ito ay isang pagsubok na kailangan pagdaanan ng isang pantas. Ngayon na nasa kay Habiki na ang lahat ng kinakailangang impormasyon, nagpasya siya na sina Claude at Lillian ay magiging mahuhusay na tanod dahil sa kanilang malawak na mana. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang ilang pag-aalinlangan dahil sa hindi malamang sumpa ni Claude, kaya si Sapo ay sumingit na may mungkahi at sinabi kay Habiki na gamitin ang kasanayang relief measure. Maliwanag, ang kasanayang ito ay dapat mag-alis ng sumpa kay Claude at makatulong sa kanya sa ilang paraan. Kinumpirma ni Habiki ang kanyang pinili kay Debbie at ang nakakapanindig balahibong lalaki ay labis na nasa sabik. Ang kaisipan na ang isang tulad ni Habiki ay gumawa ng gayong kapaki-pakinabang na pagbili ay sapat na para ituring ni Debbie ito bilang pinakamagandang araw ng kanyang malungkot na buhay. Hindi na iniisip ni Habiki na ligtas ang lugar na ito at mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga bagong bodyguard. Sa labas ng bayan, sa wakas ay nakausap ni Habiki sina Claude at Lillian sa labas ng kanilang nakalulungkot na kinalalagyan. Nilinaw ni Habiki na wala siyang gagawing masama sa babae, ngunit may mga plano siya para kay Claude mismo. Ang pagkarinig nito ay nagparamdam sa lalaking lobo ng hindi komportableng pagdududa, ngunit ang pinag-uusapan lang ni Habiki ay ang kanyang kakayahang magpagaling. Kailangan lang niya ang tulong ni Lillian para pagalingin ang nawawalang mga braso at binti ni Claude. Lubos na masaya si Lillian na tulungan si Habiki, kahit isang oras pa lang silang nagkakakilala. Sa buong panahong ito, pinanatili ni Claude na ligtas si Lillian hindi alintana ang sitwasyon, kaya nais niyang magbalik ng utang na loob sa pamamagitan ng pagtulong sa anumang paraan na kaya niya. Iniutos ni Habiki kay Lillian na tanggapin ang kanyang kontrata upang ang kanyang mana ay mailipat sa kanya. Agad na pumayag ang maliit na batang babae sa kontrata at pinayagan ang kanyang mana na damaloy kay Habiki. Sa pagkakaroon ng kontrata, mayroon ng kinakailangang mana si Habiki upang magamit ang kakayahang perpektong pagpagaling at maibalik ang sira-sirang katawan ni Claude. Inactivate ni Habiki ang spell habang ang isang matinding liwanag ay lambaw-baw ng kay Claude at siya ay umuungal sa sakit. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay naibalik sa dati nitong anyo. Namangha si Lillian na makita ang kanyang minamahal na si Claude na bumalik sa kanyang normal na sarili. Ang kabaitang ito ay patunay na hindi sila sasaktan ni Habiki at unti-unting nagbukas din si Claude. Pagkatapos ay tinanong ni Habiki si Claude kung maayos na ang pakiramdam nito, at bagamat magtatagal pa bago maibalik ng Wolfman ang kanyang dating lakas, ramdam niya ang kapansin-pansing pagbabago sa kanyang buong katawan. Naiintindihan ni Habiki na mangangailangan si Claude ng panahon upang maibalik ang kanyang buong kapangyarihan. Kung tutuusin, napatungan siya ng hindi kilalang sumpa, na nagpapahirap sa Wolfman na malampasan ang kanyang lakas. Ang pagdadaldal ng ganoon ay maaaring maglagay kay Habiki sa gulo dahil ang sumpa ni Claude ay dapat maging isang sekreto. Halos lumuha ang Wolfman nang malaman na may nakakaalam sa mundong ito na may sumpa siyang pinapasan. Inihayag din ni Habiki na sa hinaharap ay magiging pantas si Lillian. Si Claude ay seryosong nagsisimula ng mabahala sa dami ng tila alam ng batang ito. Biglang nasabi ni Habiki na ibinigay sa kanya ang kakayahang expert eye mismo ng Diyos. Ito ay dapat imposible para sa sinumang karaniwang tao sa mundong ito. Ang kakayahang ito ay banal sa kalikasan at hindi isang bagay na madaling makamit ng isang tao. Ngayon ay mas determinado si Habiki kaysa kailanman na tanggalin ang sumpang ipinataw kay Claude. Inaktibo niya ang kasanayang Level 1 Relief Measure, na nagpapakita ng ilang mga tanikala na mahigpit na nakakapit sa paligid ng napakalaking katawan ni Claude. Isang higanteng gunting naman ang lumitaw sa kalangitan, nagbabantang parang gugupitin ang buong katawan ni Claude. Lumapit ang gunting, na ikinataranta ni Lillian at Habiki. Ngunit isa lamang sa mga kadena ang naputol nito. Bahagyang nadismaya si Habiki. Umaasa siyang bubuwagin ng kasanayan ng buong sumpa, ngunit hindi yun posible. Ang kasanayang pang-ibsan ay level 1 pa lamang at kayang putulin ang lahat ng kadena. Gayunpaman, ito ay isang sandali ng labis na pasasalamat para kay Claude. Lumuhad siya at humingi ng paumanhin kay Habiki sa kanyang kawalang galang.
Ngayon, ang taong lobo ay wala nang ipinapakita kundi kabaitan para sa kanyang bagong amo. Sa katunayan, labis na natutuwa si Claude, kaya nais niyang isagawa ang seremonya ng katapatan. Isang kasunduan na lilikha ng hindi mapuputol na ugnayan. Sa ritual na ito, mananatili si Claude palagi sa tabi ni Hibiki, poprotektahan siya at magpapakita ng katapatan anuman ang mangyari. Handang-handa si Hibiki na bumuo ng katapatan kay Claude, na nagpapagalaw sa buntot ng taong lobo na parang aso. Gayunpaman, iminungkahi ni Sapo na ang paggamit ng kakayahang pangkontrata ay gagawing lalo pa kay Claude. Ang kontrata ay maglalagay din ng pananagutan kay Hibiki upang tuparin ang kanyang pangako. Nagsimulang lumuha si Claude nang malaman niyang nais din ni Hibiki na gamitin ang kakayahang pangkontrata. Nag-uumpisa ng maghiwalay ang mga ulap at lumilitaw ang mga sinag ng liwanag habang si Claude ay nanunumpa ng katapatan kay Hibiki. Isinusumpa niya ang kanyang buong katawan, isip, at kaluluwa habang inilalagay ni Hibiki ang isang gintong espada sa balikat ng taong lobo. Nang matapos ang ritual at tinanggap ni Hibiki ang katapatan, siya ay namangha nang makita ang isang nagniningning na sigol na lumitaw sa kanyang kamay. Si Claude ay mayroon ding parehong banal na liwanag na nanggagaling sa kanyang kamay. Ayon kay Claude, ito ang sagisag ng mga espiritu ng liwanag at ito ay tanda na ang kanyang katapatan ay kinilala. Sa wakas, tila nagkaroon si Hibiki ng mga bagong kasama, kahit na teknikal na binili niya. Sila, habang si Hibiki ay nakikipagkaibigan, si Emilia naman ay pabalik na sa kanilang tahanan kasama ang kakaiba niyang katulong na si Stalia na nakababahalang nahuhumaling sa kanya. Dahil matagal nang naglalakbay ang mga dalaga, nais ni Emilia na bisitahin ang isang kalapit na hot spring. Gayunpaman, habang gusto ni Stalia na masolo si Emilia, ang iniisip ni Ival ngunit si Emilia ay desperado nang magkaroon ng mga bagong kaibigan, kaya pinilit niya ang kanyang mga kasama na pumunta sa hot springs anuman ang mangyari. Balik sa labas ng bayan, kausap ni Hibiki sina Claude at Lillian tungkol sa kanilang paglalakbay at itinakdang papel. Pumasok siya sa isa pang kontrata sa kanila at pagkatapos ay nakatanggap ng level up sa kanyang grimoire. Kasanayan sa buong panahong ito. Nakikipag-usap din si Hibiki kay Sapo kaya nagsimulang magtaka si Claude kung baliw ang bago niyang amo o talagang nakikipag-usap sa isang tunay na tao. Ibinunyag ni Hibiki na nakikipag-usap siya sa isang boses na kumakausap sa kanya at tumutulong sa kanya. Dahil dito, mas nakaugnay si Claude ng mga impormasyon at tinanong niya si Hibiki kung taglay din ito ang kasanayan sa tutorial at kung mayroon siyang titulong manlalakbay mula sa ibang mundo. Tila maraming nalalaman si Claude tungkol kay Hibiki at ang kanyang papel bilang isang tao mula sa isang ice guy. Ang taong lobo ay laging nakarinig tungkol sa pag-iral ng ibang mga mundo ngunit hindi kailanman naisip na ang mga ito ay totoo. Ang pagkarinig tungkol sa kamanghamanghang kakayahan ni Hibiki na kaloob ng Diyos ay nagbunsod kay Claude na magbunyag ng karagdagang impormasyon. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ni Hibiki ay konektado sa punong Diyos. Mayroong 11 Diyos sa mundong ito at ang punong Diyos ay hindi lamang makapangyarihan, kundi isa ring lubos na hanggal. Nagtataka si Hibiki kung ang sumpa na ipinataw kay Lillian ay gawa rin ng punong Diyos. Walang ideya si Lillian na may isang sumpa na nakapataw sa kanya na magbabago sa kanyang buhay, kaya nang malaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay malamang nasisirain siya, ang maliit na batang babae ay lubos na nanghina. Mas mabuti sana kung nanahimik na lang si Hibiki, ngunit huli na para doon ngayon. Dagdag pa, naniniwala si Claude na ang sumpa ni Lillian ay maaaring may kinalaman sa Diyos ng Mahika sa halip. Sa kalangitan, dumating ang Diyos ng Mahika, determinado na maghayganti mula sa punong Diyos dahil sa pagkakalat ng sarili niyang walang kabuluhan. Ang isip ni Hibiki ay naging arena ng labanan para sa mga Diyos dahil nadidinig niya ang Diyos ng Mahika na nakikipagbuno sa punong Diyos. Siya ay mas mapagmataas at malamig kaysa sa Diyos na nakasanayan ni Hibiki. Ibinunyag ng Diyos ng Mahika na ipinagkaloob niya ang abilidad ng grimoire kay Hibiki, na nagpapahintulot sa kanya na tulungan si Lillian sa hinaharap. Ngunit hindi siya ang uri ng maaway na Diyos na mapapanalanginan mo araw-araw. Pagkatapos makipag-usap kay Hibiki, patuloy na pinapahirapan ng Diyos ng Mahika ang punong Diyos, habang tinitiis ni Hibiki ang pagdurusa ng pagkakaroon ng lahat ng boses na ito sa kanyang isipan. Kapag hamupa na ang lahat, inaaktiba ni Hibiki ang kakayahan ng grimoire, para lang matuklasan ang isang malambot na puting pusa na nakatitig sa kanya.
Ang kaibig-ibig na munting nilalang na ito ay tinatawag na Vin, at siya raw mismo ang grimoire. Gayunpaman, hindi makapagsawa sina Lillian at Habiki sa pagiging kaibig-ibig ng nilalang, na naging sanhi upang makaramdam si Claude ng matinding paninibugho. Sa bawat paghaplos ni Habiki kay Vin, nararamdaman niya ang pagbabago ng aura ni Claude sa likuran niya. Kapag natapos na ang sesyon ng paghaplos, ipinaliwanag ni Vin na ipinadala siya ng Diyos ng mahika at tutulungan niya si Habiki sa kanyang mga paglalakbay. Ang pagmamasid kay Habiki na hinahaplos ang pusa ang huling bagay na gustong makita ni Claude. Nawasak ang araw niya at nagsimula siyang bumagsak ang kalooban, na naging dahilan din para matarante si munting Vin. Samantala, nasisiyahan din si Emilia sa hot springs, lubos na walang kamalay-malay sa nakakapanindig balahibong paglapit ng kanyang katulong at kainahinalang ugali ni Ivo. Naniniwala si Stalia na hindi mapipilit ni Emilia si Ivo na maging matalik niyang kaibigan. Ang mga bagay na ganoon ay nangangailangan ng oras, dagdag pa, ayaw ni Stalia na may iba pang lumapit kay Emilia. Gayunpaman, narinig ni Ivo ang usapan at nagpasya siyang guluhin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aalok na banlawan ang likod ni Emilia. Isang kilos na malamang na magpapadala kay Stalia sa matinding pagkakagulo. Si Habiki ay isang batang walang aura na napadpad sa isang mundong pantasya nang walang maalala kung paano siya napunta roon. Ngunit isang hindi sinasadyang pagkikita sa isang kaakit-akit na mature na elf ang nagbunsod sa kanya upang matuklasan ang isang nakatagong kasanayan. Isang kasanayan na sa simula'y tila pangkaraniwan lamang ngunit lihim na nagpapabago ng laro. Ngayon na mayroon ng mahuhusay na kasamahan si Habiki, gusto niyang siguraduhin na handa sila sa labanan. Kaya pinanunood ni Habiki si Claude habang namimili ito ng kahangahangang baluti at sibat para sa sarili niya. Ayaw niyang magsuot ng napakaraming piraso upang maiwasan ang matinding pag-iinit. Nakatanggap din si Lillian ng bagong kasuutan na talagang bumagay sa kanya. Masaya ang tindero na nagkaroon siya ng napakababait na costumer at malugod niyang ibinahagi na ang presyo ng lahat ng kagamitang ito ay 25 gintong barya lamang, habang sina Habiki at Lillian ay nabigla sa mataas na presyo. Para kay Claude, napakamura nito. Nakonsensya si Lillian na kumuha ng para sa sarili niya. Kaya sinubukan niyang isauli ang kanyang sariling balabal, ngunit ayos lang kay Habiki na bigyan ng luho ang kawawang dalaga. Gusto pa nga ni Habiki na pumili si Lillian ng tungkod para sa sarili niya upang makapagsanay siya ng salamangka. Bagaman maganda na makitang masaya si Lillian, alam ni Habiki na ang labis na pamimili ay nauubos ang kanyang ipon, at pagkatapos ay nagseselos si Vian at gusto rin ng magarbong kwelyo, na nagkakahalaga ng 15 gintong barya. Masayang-masaya ang tindero na mabayaran habang si Habiki naman ay labis na nagdadalamhati dahil sa kakulangan ng pondo. Kapag kumpleto na ang kagamitan at handa na ang lahat, sinimula ni Vian ang kanyang pagsasanay sa mahika. Bagamat may kakayahan si Claude na lumaban ng mag-isa, sina Lillian at Habiki ay kulang at hiniling na magbigay ito ng paliwanag. Ayon kay Sapo, ang grimoire ay isang pambihirang kasanayan na nagbibigay daan sa gumagamit na matutunan ang lahat ng uri ng kaalaman. Sa pagkarinig nito, napaisip si Habiki kung maaari rin ba siyang matuto ng mahika. Ngunit nilinaw ni Vian na kaya lamang niyang matuto ng mga payak at walang kwentang spell. Sa ganap na pagkawasak ng kanyang pag-asa na makagawa ng mahika, pinakalma ni Lillian ang lahat at nagsimula si Vian. Ang unang pinag-uusapan ay ang kontrolin ng magic output ni Lillian. Para gumana ito, kailangang marehistro si Habiki bilang isang responsableng tao. Tila, ang kailangan lang gawin ni Vian ay kagatin si Habiki upang tulungan si Lillian na kontrolin ang kanyang mana. Ngunit tila ito'y mas isang malupit na biro kaysa sa isang tunay na aral. Sinabi ni Vian kay Lillian na nananatiling pareho ang kanyang mana, ngunit nabawasan ang kanyang magic output. Sa 10%, unti-unting tataas ang porsyentong ito habang natututo ang batang babae na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, lumapit si Vian kay Habiki dahil kailangan niyang matuto ng sirkulasyon ng kapangyarihan ng mahika. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa dalawang tao na paikutin ang kanilang agos ng mahika sa isa't isa, na lumilikha ng pakiramdam ng pagkakaisa at kontrol. Nahihirapan si Habiki na sundan ng aralin, kaya hiniling ni Vian kay Claude na paikutin ang kanyang mahika sa loob ni Habiki. Naghawakan ng kamay ang batang adventurer at alaala nito, batid ang sarili niyang pag-iral. Umupo si Claude sa tabi ng engkanto at tinawag itong Anastasia.
Mula sa pananaw ni Claude, si Anastasia ang pinakamagandang engkanto na nakita niya kailanman. Magkasama silang naglakbay ng matagal, pinuprotektahan ang isa't isa. Pawang magagandang alaala lang ang nasa kay Claude tungkol kay Anastasia, ngunit gabi, namula ang buwan at natagpuan ni Claude ang sarili na malubhang na sugatan. Nakatayo sa harap niya si Anastasia na duguan at malinaw na siya ang may kagagawa ng pag-atake. Bigla, nagising si Hibiki pabalik sa parang na si Claude ang nakadungaw sa kanya. Nag-aalala ang lobo-tao sa kalagayan ng kanyang amo habang marahan niya itong ginigising. Naniniwala pa rin si Hibiki na siya si Claude, ngunit unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala. Humihingi ng paumanhin si Claude dahil hinayaan niyang damaloy ang labis na mahika sa mahinang katawan ni Hibiki at ang bata ay napadpad ng napakalalim sa kamalayan ni Claude. Pinagalitan ni Vian si Claude dahil hindi ito nakinig ng maingat sa kanyang mga tagubilin. Gayunpaman, umaasa siya na nakita ni Hibiki ang isang bagay na nakakahiya sa mga alaala ni Claude, isang bagay na magagamit niya para sa sarili niyang pakana. Ngunit nakakita lamang si Hibiki ng isang magandang alaala na hindi pa rin niya alam kung paano ipaliwanag o intindihin. Ang walang saysay na arana ay isang silid. Kung ang gumagamit ay naglalabas ng mahiwagang enerhiya habang gumagawa ng gawaing bahay, kung gayon, ang mga espiritu ng elemento ay kokolektahin ng enerhiya bilang isang uri ng bayad. Kapag nasiyahan na ang mga espiritu, tuturuan nila ang gumagamit kung paano kontrolin ang mahika sa tahanan. Hindi ito ang uri ng matinding pagsasanay na nasa isip ni Hibiki, ngunit ayon kay Sapo, ang pagsasanay sa pamamagitan ng gawaing bahay ang tanging paraan upang ma-unlock ang ganitong uri ng mahika. Makalipas ang ilang sandali, dumating din sina Lillian at Claude, umaasang makasalo si Hibiki sa hapunan. Gayunpaman, hindi sinasadyang natambo ng lampang lobo ang isang balde ng tubig, na naging sanhi ng panibagong kalat na kailangang linisin ni Hibiki. Nagpapaumanhin sa kanyang padalos-dalos na kilos, lumuhad si Claude, nagmamakaawa para sa kapatawaran. Ngunit naniniwala si Hibiki na ang maliliit na pagkakamali tulad nito ay lalong nagpapakyut kay Claude. Nang marinig niyang tinawag siyang cute ng kanyang amo, nakaramdam si Claude ng mga emosyon na hindi niya inakalang mararanasan, at nag-uumpisa siyang malugmok sa matinding pagkabaliw sa pag-iral habang nililinis ni Hibiki ang kalat. Sa matinding pagnanais na makuha ang pabor ng mga espiritu ng kalikasan, si Hibiki ay walang pagod na nagtatrabaho, nililinis ang bawat ibabaw na kanyang makita. Ngunit baliwala ang kanyang mga pagsisikap dahil mahaba pa ang lalakbayin. Gayunpaman, may isang tao na labis na nasisiyahan sa trabaho ni Hibiki, at yun ay ang may-ari ng tuluyan na si Tanya. Nakikita niya kung gaano kalinis ang tuluyan dahil sa hanggal na obsesyon ni Hibiki, at nag-alok pa nga na bigyan siya ng karagdagang ulam para sa hapunan. Habang patungo ang lahat sa hapunan, ibinuhos ni Claude ang isa pang timba ng tubig, nawawala ng tiwala sa sarili sa proseso. Kinabog ng kanyang kapangyarihan sa mahika. Malaki na ang ipinagbuti ng maliit na bata, ngunit kung ikukumpara sa kanya, nasa kawawang kalagayan si Hibiki. Wala siyang ideya kung paano magsanay gamit ang espada. Kaya naman, may naiisip si Claude na perpektong solusyon. Wala siyang tutok, at hindi niya kayang hawakan ng maayos ang pana. Hindi pinakinggan ang mga tagubili ni Claude dahil nagpa siya si Hibiki na sumuko, o kahit paano ay pumunta. Sa kaunting pahinga, ang kanyang mga kamay ay nagasgasan ng husto dahil sa PC, ngunit walang iniaalok si Claude na dahilan para magpabeya. Gusto niyang gamitin ni Hibiki ang kakayahan nitong magpagaling para hilumin ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay bumalik agad sa pagsasanay daw ang isang sanggang daan. Bagaman ang isang daan ay nag-aalok ng shortcut, nakita ni Emilia na pinakamainam na iwasan ang rutang iyon, ayon sa kanya. Mayroong isang inabandonang kuta malapit sa daanan kung saan ang masasamang espiritu ay mahilig manggulo sa mga dumadaang manlalakbay. Ito mismo ang uri ng gulo na gusto ni Ivel. Kaya pinilit niya ang lahat na dumaan sa kahit tinanggihan ni Emilia ang ideya, binanggit ni Ivel na baka may nakatagong kayamanan ng kuta, at dahil nauubusan na siya ng pondo, mabilis na sinunggaban ni Emilia ang pagkakataong kumita ng mabilis habang ginalugad ang inabandonang kuta. Habang patungo ang tatlong magkakasama sa pinagmumultuhang kuta, nagpapahinga naman sina Hibiki at ang kanyang mga kasamahan habang magkasamang nagsasanay ng kanilang mga kasanayan. Si Hibiki naman ngayon ang inatas ang maghanda ng pagkain para sa araw na iyon. Si Lillian ay sabik na naghihintay, umaasang makatulong din sa pagluluto.
Magkasama, nagawa ng dalawang nagsisimulang adventurer na maghanda ng isang napakasarap na piging. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Hibiki at ang kanyang mga kasama para sa isang nakakagulat na masaganang pagkain. Ang lahat ay masarap, at maging si Vene ay hindi nagrereklamo tulad ng nakasanayan niya. Gayunpaman, may isang problema. Ang bahagi ni Claude sa paghahanda ng pagkain ay lubhang kulang. Hindi lang niya nabigong linisin ng maayos ang mga kabute, kinain din niya ang lahat ng mansanas na kailangan para sa panghimagas, nahihiya sa pagtatago ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ipinangako ni Claude na tutulungan si Hibiki sa pagkatay ng mga halimaw at sa pagtitipo ng anumang bahagi na maaaring kailanganin ni Hibiki. Sa hinaharap, sa kabila ng matapang na deklarasyong ito, hindi napahanga si Hibiki dahil marami pang kailangan pagbutihin si Claude pagdating sa pagluluto. Sinisisi ang kanyang sumpa sa kakulangan niya ng kasanayan sa pagluluto, si Claude ay sabik na tulungan si Hibiki kapag nawala na ang sumpa. Bagamat mukhang walang laman ang kanyang mga salita, hindi naman talaga natanong ni Hibiki kay Claude kung paano siya nasumpa noong una. Kaya sa wakas ay tinanong niya ang Wolfman para sa paliwanag tungkol sa kanyang sumpa, ngunit sinagot lamang siya ng matigas na hindi na malinaw na kainahinala. Pinabayaan na lang ang usapin. Doon pa ring mga bagay na mas mahirap gawin sa mundong ito, at namimiss niya ang mga kaginhawaan. Habang nagpapatuloy si Hibiki sa kanyang mga gawain, ipinagbigay alam sa kanya ni Sapo ang isang mahalagang bagay. Sinabihan niya si Hibiki na tingnan ang kanyang world map dahil may isang baboy ramo na mabilis na papalapit sa lugar. Agad namang kinumpirma ni Claude ang pagdating ng naniniwala si Claude na ito ang perpektong oras para matuto si Hibiki kung paano katayin ng tama ang isang hayop. Handa na sa dumi at bituka na naghihintay, pinagsisisihan ni Hibiki na ibinanggit niya ang paksa kay Claude. Samantala, dumating na sina Emilia at ang kanyang mga kasama sa nakakakilabot na kuta. Madilim at tiwangwang ang lugar at mukhang malilang maubusan ng pera. Ayon kay Hibiki, ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang sarili mula sa kahirapan ay sa pamamagitan ng pagkuha ng pera mula sa guild. Gayunpaman, dahil sina Hibiki at ang iba pa ay teknikal na hindi pa mga adventurer, kailangan nilang magsimula sa mga F-rank na quest na ayaw gawin ng kahit sino. Matapos talakayin ang bagay na ito sa kanyang mga kasama, inirehistro ni Hibiki ang kanyang sarili, si Claude at si Lillian bilang isang grupo sa Adventurers Guild. Ngayon ay maaari na silang tumanggap ng mga quest, ngunit hindi inaasahan ni Hibiki na dudumugin sila ng napakaraming trabaho. Tinanggap ni Claude halos lahat ng misyon upang mabilis silang makapag-umpisang kumita ng pera. Dahil karamihan sa mga misyon ay mababa ang antas, naniniwala si Claude na kailangang tanggapin ni Hibiki ang ilan sa mga ito ng sabay-sabay upang makakuha ng disenteng halaga ng pera. Nalulumbay sa dami ng trabahong naghihintay, napansin ni Hibiki ang marami pang misyon, kasama ang isang wanted poster para sa isang bandido na kamakailan ay nagnanakaw mula sa mayayaman. Dahil hindi naman talaga kayang harapin ni Hibiki ang kaso ng bandido, kinalimutan niya ang bagay na yun at nagtungo sa kagubatan upang kumpletuhin ang kanyang unang misyon. Tiningnan ni Hibiki ang isang walang kam-alay-malay na kristal na kuneho. Hawak ang pana, handa siyang patumbahin ng halimaw, ngunit inabot si Hibiki ng nakakahiya ang haba ng oras bago niya matamaan ang target. Makikita ni Claude na mahina pa rin si Hibiki pagdating sa anumang uri ng gawaing pisikal, ngunit magaling pa rin ang kanyang tirada para sa isang baguhan. Samantala, si Lillian naman ay nakakumpleto na rin ng mga misyon sa pamamagitan ng pagkalap ng iba't ibang uri ng halaman. Nakakita siya ng isang espesyal na uri ng prutas na maaaring magsilbing mahusay na pananda kung sakaling maliga ang grupo sa kagubatan. Ipinakita ni Lillian ang matitingkad at maningning na kulay ng prutas habang nakatitig ng may paghanga sina Claude at Hibiki. Gayunpaman, matapos ang nakakapagod na araw sa kagubatan, natapos na rin sa wakas ang mga misyon. Hibiki ay hindi talaga nagkaroon ng pagkakataong isipin ang buhay niya sa bahay. Sa isang sandali, iniisip niya kung nagsisimula na ang bakasyon ng kanyang mga kaibigan at kung ano ang plano nilang gawin. Dahil sa pangungulila sa kanyang buhay sa Earth, naisip ni Hibiki na kailangan na niyang simulan ang paghahanap ng daan pabalik. Ang araw ay naging gabi at ngayon, maging si Emilia at ang kanyang grupo ay malapit nang matapos ang kanilang paglalakbay. Nararamdaman ni Emilia na nalulungkot si Ivel kaya binigyan niya ang dalaga ng isang piraso ng alahas para pasiglahin ang kanyang loob, na karaniwan ay naiinis sa mga pambubuliliso ni Emilia.
Masayang tinanggap ni Ivel ang munting handog. Balik sa lungsod, si Habiki at ang kanyang grupo ay kumita na ng malaking halaga ng pera matapos makumpleto kanilang mga misyon at pagbibenta ng lahat ng mga halaman. Sa katunayan, ang receptionist sa guild ay labis na nagulat sa dami ng halaman kaya naghinala siya at tinanong si Habiki kung binili niya lang ang mga ito. Ngayon, nais ni Habiki na magkaroon ng tahimik at payapang araw sa syudad, ngunit nakasalubong niya si Balls Dilliard, ang guild master. Bumalik na siya sa wakas mula sa Royal Capital. Gayunpaman, nagulat si Balls nang makita na wala pa ring kahit kaunting kalamnan si Habiki. Puspusan sa layuning gawing ganap na lalaki ang mahinang bata, sinabi ni Balls kay Habiki na magsanay kasama niya. Ngunit pagkatapos ay lubos na nagseselo si Claude at sinabihan si Balls na lumayo. Ang mapagmataas na guildmaster ay tumangging sumuko dahil naniniwala siyang siya lang ang makakatulong kay Habiki. Gayunpaman, naniniwala si Clay na ang mga kalamnan ay isang bagay na dapat buuin sa paglipas ng panahon ng may pag-aalaga at pagsasanay. Tinukso ni Ball ang kahabag-habag na paraan ni Claude at nagpasya siyang itaas ang antas ng mga pangyayari. Sa paghuhubad ng kanyang balabal, ipinapakita ni Ball ang kanyang matitipunong kalamnan at pagkatapos ay nagsimulang makipaglaban kay Claude. Ginamit ng taong lobo ang kanyang mga sibat para sugurin ang guildmaster, ngunit halatang hindi siya makapantay. Si Ball ay isang ganap na halimaw. Ang kanyang katawan ay parang bakal at mahusay din siya sa paggamit ng espada. Labis ang pagkagulat ni Habiki, at nagbago siya ng buong pagkatao. Hindi siya makapaniwala na nag-aaway ang dalawang matandang ito dahil sa kanya. Nagsitakbuhan palayo ang lahat ng mga taong malapit doon sa takot dahil nagsisimula ng mawala ng kontrol ang mga pangyayari. Hiniling ni Habiki kay Sapo na suriin ang guildmaster at nalaman nito na ang antas ni Ball ay mas mataas kaysa sa iba. Sinabi ni Ball kay Claude na lumayo, ngunit malinaw na naghahanda ang dalawa na lumaban ng mas matindi. Mas marami pang pangyayari ang maaaring mawala ng kontrol. Dumating si Jewel at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa yelo upang itulak palayo ang Wolfman at ang guildmaster. Sa mga sandaling yun, isang babaeng mataba na mukhang mayaman-yaman ang nagsimulang tumakbo sa pagitan ng mga upuan dahil may nagnakaw ng kanyang pataka. Pinapanood ni Habiki at ng iba pa, ngunit napansin ni Habiki na nawawala ang sarili niyang bag ng pera. Kakabayad lang kay Habiki ng guild at ngayon ay wala na ang pera. Nagsimulang magpanik si Habiki habang naniniwala si Jewel na ito ang gawa ng bandido. Ang kriminal na ito ay kayang gawing ahas ang kanyang buntot. Ginagamit ito ni Habiki upang kilitiin ang mga tao at sila ay umaatake lang sa mayayaman, desididong mabawi ang kanyang pera mula sa kakaibang bandidong ito. Nagpasya si Habiki na magpanggap bilang isang inosenteng babae at bumisita sa isang kafe kasama si Lillian. Ang balat kayo ni Habiki ay masyadong perpekto at nalulungkot siya dahil mas maganda pa siya kaysa sa isang babae. Ang plano dito ay mag-iwan ng supot ng pera sa mesa upang makuha ito ng bandido. Pagkatapos, si Claude, na nakaupo rin sa malapit, ay kikilos agad at hahabulin ang kriminal. Matapos ilagay ang kanilang order, sa wakas ay dumating na ang pagkain at inilapag ng waitress ang mga pancake sa mesa. Pagkatapos, sinabi ni Claude kay Habiki na sila ay naloko. Ang waitress ang bandido at kinuha niya ang pera at tumakas na ngayon. Sa kabutihang palad, ang supot ng pera ay matigas kaya't nag-iwan ito ng bakas ng kulay. Hindi nagtagal para kay Habiki at sa iba pa na matuntun ang bandido sa isang madilim, kakaibang eskinita. Sa dulo ng eskinita ay isang kakaibang hagdanan na patungo sa isang uri ng underground na taberna. Nagtitipon dito ang sari-saring taong kainahinala ang anyo na gumagawa ng mga kakaibang bagay. Pumasok si Habiki at ang iba pa sa kakaibang lugar na ito, ngunit nakabalat kayo pa rin si Habiki kaya nagsimulang lamandi sa kanya ang mga kakaibang lalaki. Isang lalaking maskulado na walang damit pang itaas ang sumubok lamandi kay Habiki gamit ang panyo. Matapos baliwalain ang kakaibang tao, nakasalubong naman ni Habiki ang isa pang lalaking walang damit pang itaas na pinatay ng malakas ang isang lamok. Wala sa mga taong ito ang kahawig ng tulisan na may balahibong buntot. Ngunit napansin ni Habiki ang isang kakaibang tao na nakasuot ng kapa. Talagang naiiba at kapansin-pansin ang nakakapang figura na ito, kaya nagpasya si Habiki at ang iba pa na sundan ang estranghero. Sa ilalim ng kapa ay isang kakaibang babae na may higanteng balahibong buntot. Sinasabi ni Habiki sa estranghero na ibalik ang perang ninakaw nito.
Ngunit, malinaw na hindi natatakot ang babae kaya't nagbanta si Habiki na gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang appraiser sa kanya. Sa kabila ng pananakot, ang babae, na ang pangalan pala ay Fona, ay hindi man lang umimik sa mga walang saysay na banta. Ngunit pagkatapos ay ibinunyag ni Habiki na alam nila ang lahat at kinailangan ni Fona na habarin ang hood at ihayag ang kanyang sarili bilang isang beast girl na may pinakamagandang buntot. Nagulat sa sobrang kaakit-akit ni Fona, hiniling ni Habiki at Claude na ibalik niya ang pera. Ngunit si Fona ang naglatag ng patibong. Inakit niya si Habiki sa underground tavern kung saan mas marami pa siyang ninakaw na pera mula rito. At ngayon, muli, inayos ni Fona ang eskinita at gumamit ng simpleng panlilinlang upang magbagsakan ang ilang tabla ng kahoy mismo sa ibabaw ni Habiki. Mabuti na lang, sumingit si Claude, pinanatiling ligtas ang sarili at si Lillian, at itinulak palayo si Habiki upang mahabol niya si Fona, ayaw niyang pakawalan ang magnanakaw. Humabol si Habiki sa kanya ngunit muling nabiktima sa isa pa niyang panlilinlang. Lumingon si Fona at nakita si Habiki na nakasabit sa kanyang patibong na kawad, nakabitin ng patiwarik at nagmamakaawa na pakawalan. Sumigaw si Habiki ng tulong habang niloloko siya ni Fona, ngunit napansin ng babaeng halimaw na si Habiki ay lalaki pala. Nahulog ang peluka ni Habiki at nalantad ang kanyang pantalon. Talaga namang napakakyo ni Fona sa kanya sa estado na yon. Kaya inalok niyang ibigay ang pera sa isang kondisyon. Gusto ni Fona na tasahan ni Habiki ang ilang gamit na hawak niya, tinanggap ang simpleng kondisyong ito. Bumalik sina Habiki at Fona sa ilalim lupang taberna kung saan sinimulan nila ang proseso ng pagtatasa. Una, hiniling ni Fona kay Habiki na tasahan ang isang espesyal na singsing, na lumabas na isang mahalagang palamuti. Pagkatapos ay hiniling ni Fona kay Habiki na tingnan ang isang kwintas na perlas, na lumabas na peking bato pala. Nang makita walang halaga ang mga perlas, itinapon ni Fona ang mga ito. Pagkatapos ay binigyan si Habiki ng isang punyal at matapos tasahan ito, nalaman niya na ito ay isang bal-araw na pangunahing ginagamit para sa mga seremonyal na layunin. Humanga sa kanyang mga kakayahan sa ngayon, kinuha ni Fona ang isang espesyal na bagay, isang kahoy na pulse eres, mula pa sa simula. Nararamdaman ni Habiki na ang bagay ay hindi partikular na mahalaga, ngunit ito ay may mga kawili-wiling detalye. Ibinunyag ng kasanayan sa pagtaya ni Habiki na ang pulse eres ay inukita ng disenyo na kinagigiliwan ng mga taong hayop. Kasama rin dito ang isang mensahe mula sa isang nagngangalang Diana. Dahil dito, kinabahan si Fona at hiningi niyang malaman kung ano ang sinasabi ng mensahe, at pagkatapos ay ipinabatid ni Habiki sa kanya na ang mensahe ay isang simpleng pasasalamat. Walang lakas na umupo si Fona sa kanyang upuan. Sinabi niya kay Habiki na ang pulse eres na ito ay bigay ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi makahanap si Fona ng sinumang makakapagbasa ng mensahe para sa kanya dahil hindi siya marunong bumasa. Ngunit ngayon ay malalaman na niya sa wakas ang mga salitang iniwan ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay tinanong ni Habiki si Fona kung alam ba ng kanyang nakababatang kapatid na isa na siyang masamang magnanakaw ngayon. Ngunit ibinunyag ni Fona na patay na ang kanyang kapatid. May matinding nangyari sa kanilang tahanan at nawala ang lahat kay Fona. Mula sa kanyang karanasan, sinabi ni Fona kay Habiki na kung mayroon din siyang tahanan, dapat subukan niyang bumalik sa anumang paraan, kung hindi ay baka mawala niya ito ng tuluyan at hindi na kailanman magkaroon ng pagkakataong makabalik. Bago umalis, sinabi ni Fona kay Habiki na bawat taong hayop ay may malungkot na nakaraan, pati na si Kaluod, at dapat siyang magsikap na tanungin ang taong lobo tungkol sa kanyang pinagmulan. Pagkatapos ay iniwan niya si Habiki na may halik at ang pera nito, hindi na muling nakita. Sumapit ang pagtatapos ng araw at bumalik si Habiki sa taberna kung saan sinubukan ni Tanya na tanggalin ang mga bakas ng lipstick ni Fona mula sa mukha ni Habiki. Naroon din si Bal at mayroon siyang mahalagang mensaheng ibabahagi kay Habiki at sa iba pa. Ayon sa Guildmaster, isang bagong kabataan at masiglang grupo ang lumitaw mula sa kaharian. Sila ay kilala bilang ang Corpse Killer at inutusan na harapin ang mga undead ng ang hari mismo. Nagulat na marinig na ang mundong ito ay may mga halimaw na undead, nag-alala si Habiki sa balita. Naniniwala si Balls na naglalakbay ang grupo patungo sa lungsod at maaaring dumating anumang araw ngayon. Ang pagkarinig nito ay mas nagpakaba kay Habiki dahil ibig sabihin ay may mga halimaw na undead sa lugar.
Nag-usap sina Claude at Lillian tungkol sa nakakagulat na araw na naranasan nila at kung gaano karaming bagong bagay ang natutunan ni Hibiki sa proseso. Kalaunan, gugustuhin niyang maglakbay at makakilala ng isang taong may kaalaman. Napagtanto ni Claude na marahil ay isang pantas ang tinutukoy ni Hibiki. Sa mundong ito, mayroong mga dakilang pantas na nabuhay ng mahigit 500 taon at nagtataglay ng napakalaking karunungan. Pagkatapos ay tinanong ni Claude si Hibiki kung bakit niya gustong makipag-usap sa isang pantas ngunit nagulat siya at si Lillian sa kanyang sagot. Gusto ni Hibiki na bumalik sa kanyang sariling mundo at baka makatulong ang pagtatanong sa isang pantas. Nalungkot ng husto sina Claude at Lillian nang marinig ang sagot na ito. Hindi talaga nila inisip na aalis si Hibiki balang araw ngunit ipinangako ni Claude na patuloy niyang poprotektahan si Hibiki hanggat nananatili ito sa mundong ito. Samantala, nakarating na rin sina Emilia, Ivel, at Stalia sa dulo ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Emilia na ilang araw na ang nakalipas nakarinig siya ng kakaibang boses na nagsasabing pumunta siya sa silangan kung saan may nahulog na mahalagang bagay. Nagulat sa narinig, natanto ni Ivel na ang bagay na hinahanap niya ay nasa ibang lokasyon pala. Walang ganang pinasalamatan ni Ivel si Emilia sa lahat ng abala nito at pagkatapos ay malamig na iniwan ang grupo. Natulala si Emilia at hindi makapagsalita at pinanood lang niyang umalis si Ivel nang walang paalam. Ngunit dito nagtatapos ang video na ito. Tandaang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod. Kinabukasan habang nag-aalmusal, pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano pa at si Claude. Kinukumpirma kung sigurado si Hibiki na nais niyang hanapin ang lahat ng pantas sa bansa at kumonsulta sa kanila tungkol sa kanyang issue. At sumagot si Hibiki na sa tingin niya iyon ang tanging paraan upang umusad at makakuha ng pahiwatig. Nag-isip sandali si Claude at sumagot na kung ganoon, wala silang ibang opsyon kundi lumipat patungo sa lungsod na tinatawag na Terradinas, dahil doon nila kailangang simulan ang kanilang paghahanap. Walang ideya si Hibiki kung nasaan ang lungsod na ito. Ngunit sinabi ni Vian sa kanya na ang lungsod ay mararating sa pamamagitan ng pagdaan sa isang piitan at sa tingin niya, ang pinakamalapit na piitan na maaari nilang daanan upang marating ang lungsod ay ang Hilagang Piitan. Tila hindi pa nakakalaro ng kahit isang laro si Hibiki o nakakabasa ng libro kailanman, dahil wala siyang ideya kung ano ang mga dungeon. Ngunit ipinaliwanag ni Claude na ang mga dungeon ay mga lugar na puno ng halimaw sa lahat ng dako at itinuturing itong napakadelikado. Sa tingin niya, maliban kung at hanggang sa magsanay sila ng husto, napakaliit ng tsansa na malinis nila ang isang dungeon. Naisip ni Hibiki kung paano nga ba nila malilinis ang isang dungeon. Ngunit tila wala si Lily sa mood na makipag-usap habang tumatayo siya mula sa hapagkainan at nagpa siya na bumalik sa kanyang silid. Ngunit pagkatapos, dumating din ang guildmaster at nagtanong kung maayos ang lahat. Ngunit sumagot si Hibiki na kamakailan lang ay nagkaroon sila ni Lily ng problema. Sinabihan siya ng guildmaster na kalimutan ang lahat dahil siya na ang bahala rito, at dinala siya sa gubat upang simulan ang kanyang training camp. Sinabi niya kay Hibiki na dapat siyang mabilis na magkaroon ng malalaking kalamnan sa pamamagitan ng pag-eensayo upang makalusot siya sa mga dungeon. Gustong umuwi ni Vian, at maging si Claude ay ayaw talagang narito. Ngunit sumasang-ayon siya na hindi naman masama ang makakuha ng kaunting pagsasanay kung gusto nilang malampasan ang mga dungeon. Sabi ng guildmaster sa kanila na laging kapaki-pakinabang ang kalamnan kaya wala itong masamang epekto. Ngunit iginiit ni Claude na hindi siya sumasang-ayon dito, at hindi niya hahayaan na gawing lubhang maskulado si Hibiki na tila puro na lang lakas. Habang nagtatalo sila, naunawaan ni Hibiki na wala siyang pagpipilian at kailangan niyang pagdaanan ang pagsubok na ito. Di nagtagal ay nagsimula ang pagsasanay at agad na pinagtutuunan ng guildmaster ang lakas ng kanyang core, sa pamamagitan ng pagpapabuhat sa kanya ng mga bato, pagpapabasag ng mga walnut gamit ang kanyang mga daliri, at pagpapapasan ng mabibigat na karga upang dahan-daang masanay ang kanyang mga kalamnan sa mabigat na trabaho. Pinapanood ni Lily ang buong pangyayari mula sa itaas at sinabing tila ginagawa ni Hibiki ang kanyang makakaya sa pagsasanay. Sumang-ayon si Vian, isinasaalang-alang na wala naman talaga siyang kakayahan, at least ay ibinibigay niya ang lahat upang makumpleto ang pagsasanay na ito. Nalungkot muli si Lily, iniisip kung gaano ba niya kagusto na makabalik sa kanyang bahay. Nadarama ito ni Vian at iginiit na dapat nila siyang hintayin na makagawa ng sarili niyang desisyon,
at manatili sa tabi niya hanggang sa huli, anuman ang kanyang desisyon. Dumating din si Tanya sa sandaling yun, sinabing hindi masyadong maraming tao sa tuluyan ngayon kaya nagpasya siyang magpahinga, at umupo sa tabi ni Lily upang panoorin si Haibay na magsanay. Pagsapit ng gabi, sinimulan muli ni Clau siyang sanayin sa mga paraan ng pagpana, ngunit tila masama pa rin siya tulad ng dati, hindi kayang tamaan ang kahit isang palaso sa target, habang literal na ilang hakbang lang ang layo sa target. Sa wakas, matapos halos makatama ng ilang target, bumagsak si Haibay sa pagod na nagsasabing, hindi na niya siguro kayang magsanay pa ngayong araw. Sinasabi ni Clau sa kanya na magaling ang kanyang ginawa, ngunit sinabihan siya na subukang tamaan ang gitna sa susunod. Sinabi ng Guildmaster sa kanya na kahit hindi pa nila nakikita, malamang ay nagsimula na siyang magkaroon ng ilang kalamnan. Nagtataka siya kung lumakas na ba siya, kaya tiningnan niya ang sariling stats at napagtanto lamang na wala namang nagbago. Tumawa ang Guildmaster, na sinabing dapat ay nakatutok lang sila sa pagpapalakas at baka doon ay nakita na nila ang mga resulta. Ngunit pinagtatalunan ni Clau na mas mahalaga ang mga kasanayan kaysa doon. Malapit na silang magkaroon ng isa pang awayan nang buti na lang dumating si Jul at pinutol ang. Inaanyayahan silang lahat para sa mainit na paliligo sa bukal. Sa loob ng bukal, napansin ni Haibay na si Clau ay tila napapanatag at tinanong ito. Sumagot lang si Clau na matagal na mula nang makapagpahinga siya ng ganito. Doon naalala ni Haibay ang sinabi ni Fona sa kanya tungkol sa tinubuang lupa ng mga taong halimaw at kung paano ito sinasalanta ng isang uri ng digmaan. Nauwi ito sa pagtatanong niya kay Clau tungkol sa tinubuang lupa nito, na sinasabing wala pa itong nasabi sa kanya tungkol dito. Malungkot na ngumiti si Clau at sumagot na ang tinubuang lupa niya ay dating kabisera ng bistro niya, ngunit ito ay lubusang nawasak at ang lahat ng kasama o kaibigan na mayroon siya. Namatay kasama nito. Sinasabi niya na hindi na raw mahalaga yun ngayon dahil matagal na ang nakalipas, at ang mahalaga ngayon ay ang manatili siya sa tabi ni Haibay at tapusin ang lahat hanggang sa huli. Pagkatapos maligo, umupo sila sa paligid ng bonfire kung saan natutulog na si Bal, habang ang iba naman ay nakapalibot sa mainit na apoy at nagpapahinga sa malamig at magandang gabi. Biglang nagsalita si Lily at sinabi kay Haibay na alam niyang sinisikap niya ng husto. Ngunit ayaw niyang iwan siya nito at bumalik sa sarili nitong mundo. Dahil mahal na mahal niya ito, agad nalungkot si Haibay at humingi ng tawad sa kanya, sinasabing, hindi siya maaaring manatili, ngunit sinabi ni Lily sa kanya na ayos lang habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, sinasabing alam niyang siya ay labis na hindi makatwiran, ngunit hindi niya mapigilan. Pagkatapos noon, bumangon siya at binigyan si Haibay ng isang tasa ng mainit na likido, sinasabing natutunan niya itong gawin mula kay Tanya at ito raw ay nakakatulong sa pagkapagod. Nagpasalamat si Haibay sa kanya at humigop ng malalim, sinabihan si Lily na nakagawa siya ng kahangahangang trabaho at na bumubuti na ang pakiramdam niya. Dahil doon, ang kaunting pagkabagabag na namagitan sa dalawa ay naglaho na parang bula. Kinabukasan habang pabalik sila sa kagubatan para sa pagsasanay, bigla, nakaramdam si Clau ng presensya ng iba sa lugar. Agad binuksan ni Haibay ang kanyang world map ngunit walang nakita, nang biglang lumingon si Clau at agad hinugot ang kanyang sibat upang umatake sa sinumang nasa likod nila. Ito pala ay isang dalagang babaeng may buhok na asul, na nagsabing wala siyang masamang intensyon at dumadaan lang. Nalito si Haibay, dahil hindi niya ito nakita sa mapa. Paano siya narito? Kaya nagpasya siyang i-appraise ito upang makasiguro, para matiyak na walang kakaiba. Mukhang normal naman ang lahat. Kaya sinabi niya kay Clau na ayos lang. Humihingi ng paumanhin si Clau sa pagtutok ng kanyang sibat sa kanya, ngunit sinabi nito na huwag na niya itong alalahanin at nagpakilala siya bilang si Ivy, isang adventurer na may ranggong E at naligaw sa gubat dahil hinabol siya ng isang malaking lobong halimaw. Agad namang tinanong ni Haibay kung saan niya huling nakita ito. Ngunit mukhang mas interesado ang babae kay Clau dahil sinabi niyang hindi pa siya nakakita ng isang nilalang hayop dati at sinimulang tingnan ang mga maskulo nito. At pagkatapos ay matagal na tiningnan si Lily, bago magpaalam sa kanila habang umaalis sa lugar, sinasabing magkikita sila muli sa lalong madaling panahon. Nang makaalis ito, nagtaka si Haibay kung ano ang nangyari sa babaeng yun, dahil mukha itong kakaiba. Ngunit binuksan ang kanyang mapa para tingnan ang paligid, at nakakita ng isang halimaw na mas malalim sa gubat. Agad nila itong hinabol at lumabas na ito pala ang parehong lobo halimaw na sinasabi ng babae.
Hinabol nila ito sa isang sulok o sa akala nila. Ngunit parang may mali, dahil ang lobo ay mas kilala ang gubat kaysa kaninuman, kaya bakit niya hinayaan ang sarili na maipit sa ganito? Nagpasya si Haibay na tingnan ang kanyang mapa para makasiguro, ngunit laking gulat niya nang matanto na bitag pala ang lahat ng ito, at kasalukuyan silang napapalibutan ng malaking kawan ng lobo halimaw, handang-handa silang salakayin. Naramdaman ni Clow na labis siyang kinakabahan dahil wala siyang ideya kung makakaya ba niyang harapin ang napakaraming lobong ito ng sabay-sabay. At bago pa man siya makakilos, may isa sa mga lobo na nakalusot sa likuran nila ng palihim at sinugatan si Haibay gamit ang mga kuko nito, nagdulot ng malalim na sugat sa katawan ni Haibay, na nagpatamba sa kanya sa lupa habang nagsisimulang damaloy ang dugo mula sa kanya. Agad namang sinimulan ni Clow na labanan ang mga lobo, pinipigilan ang mga ito na makalapit, habang pilit namang ginagawa ni Lily ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagdurugo anuman ang gawin. Sa hindi nila nalalaman, ang buong plano ay gawa mismo ni Ivy, na nagmamasid sa buong pangyayari mula sa tuktok ng isang puno at nagtataka kung sino ang bahagyang nag-alis ng sumpa ng taong hayop. Napagtanto ni Clow na hindi niya kayang lumaban at protektahan si Haibay ng sabay, kaya sinabihan niya si Lily na bilisan ang pagdala kay Haibay pabalik sa bayan at sa kay Bal, na makakapigil sa pagdurugo at makakapagpagaling sa kanya. Natatakot si Lily para kay Clow at nagtanong kung kailan siya babalik sa kanila. Ngunit si Clow mismo ay hindi sigurado kung makakaligtas ba siya o hindi. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi pigilan ang mga halimaw upang bigyan sina Lily at Haibay ng pagkakataong makatakas. Sinabihan niya si Lily na susunod siya kaagad sa kanila at hindi sila dapat mag-alala sa kanya. Pinaniwalaan siya ni Lily at lumikha ng leon gamit ang kanyang mahika sa pagmamanipula ng lupa, habang dala si Haibay kasama siya, habang nakatayo si Clow sa pagitan upang matiyak na hindi sila susundan ng mga lobo. Tila hindi pinapansin ng mga lobo si Haibay at doon niya napagtanto na siya pala ang talagang pinupuntirya ng mga lobo at hindi si Haibay. Muling inatake siya ng mga lobo habang pilit niyang itinataboy ang mga ito, nang sa wakas ay lumitaw ang isang malaking lobo at nang tingnan ni Clow ang mata nito, naramdaman niya ang titig ng kanyang unang pag-ibig, si Anna, na nagliliyab sa loob nito, ang duwending nagdulot ng kanyang kapahamakan. Samantala, binuhat ni Lily si Haibay papalayo, nagtataka kung ano ang mangyayari kay Clow, ngunit hindi niya masyadong mapagtuunan ng pansin ang iba pang bagay dahil nagsimula na ring habulin sila ng isang kawan ng mga lobo, pinipilit. Sila na agad tumakbo patungo sa kalapit na kuweba kung saan halos hindi sila nakatakas at mabilis na ginamit ni Lily ang kanyang earthbending upang takpan ang pasukan. Ngunit ang pinuno ng mga lobong pilak ay masyadong malakas at ginamit ang kanyang mga galame upang lusutan ang mga ito at nagsimulang abut-abutin si Haibay. Nagawa ni Lily na gumamit ng isang makapangyarihang salamangka at itulak ang mga galame palayo. Habang sinusubukan ni Haibay na suriin ang kanyang sariling stats at napagtantong wala na siyang gaanong oras, mabilis niyang sinubukan na i-activate ang isang healing spell sa kanyang sarili, ngunit wala siyang sapat na pisikal o mental na lakas sa ngayon upang magawa iyon. Iniisip niya kung paano parehong sina Clow at Lily ay ginagawa ang kanilang makakaya at literal na lumalaban para sa kanilang mga buhay ngayon. Kung hindi siya mabilis na makakapagpigil, maaaring hindi sila makaligtas dito. Sa pagbuo ng mga emosyong ito, bigla siyang nakakuha ng pagsabog ng enerhiya at nagawa niyang buhayin ang hypercure spell sa sarili niya na bahagyang nagpapagaling sa kanyang pinsala. Dahil doon, agad niyang ginamit ang kakayahan niyang summon sacred beast, na naging sanhi ng malaking bagyo ng kidlat at ginawang isang malaking panther si Vene, na ginamit ang kasanayan niya sa kidlat upang ganap na lipulin ang bawat lobo sa lugar ng sabay-sabay. Agad na nagtanong si Haibay kung magagawa nilang talunin ang malaking lobo na malapit kay Clow gamit ang parehong spell na ito, ngunit sa sandaling yun, bumalik si Vene sa kanyang normal na anyo, sinasabing hindi niya muna kayang gamitin ang avatar na iyon sa ngayon. Sinabi niya na kailangan nilang bumalik upang tulungan si Clow, ngunit sinabi ni Vene sa kanya na pag-isipang muli, dahil ang lobo na umatake at puminsala sa kanya ay ang Silver Diamond Wolf, na siyang pinuno ng pangkat at napakalakas. Sinabi ni Haibay na hindi yun mahalaga at hindi nila maaaring iwanan si Clow habang pinuprotektahan niya sila. Tungkulin din nilang protektahan si Clow. Noon mismo napagtanto niya na nakakuha siya ng bagong kakayahan na tinatawag na Medicine God Staff. Nang hindi ito binabasa ng buo, inaktiba niya ito, na agad na nagpagaling sa kanya at kay Lily sa kanilang ganap na kalusugan.
Habang nagsisimulang lumaki ang halaman sa harap mismo ng kanyang mga mata, at mula sa isa sa mga sanga nito ay nabuo ang isang pana, pinutol ito ni Haibay at sinuri. Nang malaman lamang na ito ay isang espiritual na pana ng punong Diyos, naalala niya kung paano gumawa si Amyus ng katulad nito sa kanyang pana, kaya sinubukan niya ito, at napagtanto lamang na ang pana ay napakalakas. Sa hawak niya yun, nagpasya siyang harapin na ang halimaw na lobo at iligtas ang buhay ni Clau, bago pa may mangyaring masama. Binaril niya ang isang palaso sa kalangitan, at agad na napagtanto ni Vene na ang panang ito ay ubod ng lakas at nagtataka ng husto kung paano naging napakamapagbigay ng mga Diyos sa batang ito. Gayunpaman, si Haibay ay nasisiyahan, dahil ngayon, sa wakas, makakagawa na siya ng isang bagay at makakatulong kay Clay. Nagpasya siyang lalabanan nila ang kanilang daan patungo kay Clau at tiyaking maayos siya. Muling ginamit ni Lily ang kanyang mahika ng pagmamanipula ng lupa upang lumikha ng mahiwagang leon, at silang lahat ay umupo sa likod nito at nagsimulang humarurot patungo sa lugar kung saan si Clau ay nakikipaglaban sa kumpol ng mga lobo. Hindi ito magiging madali, gayunpaman, dahil napagtanto niyang maraming lobo ang tumatakbo patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon at ang tanging paraan upang marating nila si Clau ay ang labanan ang mga ito. Sumasang-ayon si Vene na ito lang ang tanging paraan. Kaya kinuha ni Haibay ang kanyang pana at naghanda ng palasong espiritu, ngunit natuklasan niya na hindi siya magaling sa pagpana kapag ang mga target ay nakatayo lang, sa pagkakataong ito. Hindi lang ang mga target ang tumatakbo-takbo, kundi siya mismo ay hindi matatag at masyadong gumagalaw. Agad siyang nawalan ng kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan, iniisip na walang paraan na matatamaan niya ang kanyang mga tira sa dami ng nangyayari. Bigla niyang naalala ang isa sa kanyang mga kasanayan na tinatawag na dalubhasang mata, na hindi pa niya nagagamit, at nagpas siyang subukan ito. Inaktiba niya ang abilidad, at biglang naging asul ang kanyang mga mata at isang grupo ng mga marka ng tama. Magsisimulang lumabas sa mga lobo na parabang nasa Red Dead Redemption siya. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang asinta eksakto sa ulo ng lobo at pinakawalan ang kanyang pana at sa kanyang pagtataka, napabagsak niya ang bawat lobo sa harapan niya sa isang tirada. Nagulat siya nang matanto niya na hindi lang ang busog na ito ay hindi nauubusan ng pana, lumilipad sa bilis ng liwanag, kundi nagdudulot din ng pinsala sa malawak na lugar. Napagtanto niya na ang busog na ito ay isa palang sandata ng malawakang pagkasira, na sinisikap hanapin ni Trump sa Iran. Nagsimula siyang magtaka kung ang mga ginagawa niya ay maituturing na krimen sa gyera. Ngunit napagtanto niya na kung makalusot ang Israel sa malawakang pagpatay, kaya rin niya. Ginagamit din ni Lily ang kanyang mga salamangka upang lumikha ng talam ng hangin na ipinupukol niya sa natitirang mga lobo, at pinababagsak ang mga ito ng sabay-sabay. Ilan sa mga lobo ang nasa kanilang kanan pa rin, kaya ginamit niya ang isa sa kanyang kakayahang magkontrol ng lupa upang lumikha ng mga halaman na lumalabas mula sa lupa at ibalot ang mga lobo, pinipigilan silang humabol. Sa ngayon, sa kabutihang palad, tila sila ay ligtas, at nagtataka si Haibay kung paano kaya naging napakatalino ng mga halimaw na ito upang subukan ang isang atake ng pangsay sa kanila. Ngunit sumagot si Vian na hindi sila matatalino, ngunit kinokontrol sila ng isang taong ay mas matalino. Sa ngayon, ang pangunahing layunin nila ay mapatamba ang lobong pilak diamante, na makakatulong sa kanila upang tapusin ang natitirang mga halimaw. Nagtataka si Haibay kung paano nakarating sa gubat na ito ang isang napakalakas na halimaw, ngunit sumagot si Vian na may kutob siya na may kinalaman nito sa dalagang si Ivy na kitatagpulang nila, na parabang hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol dito. Hindi sila mapupunta ng ganoon kalalim sa kagubatan. Hindi iniisip ni Haibay na may kinalaman si Ivy dito, ngunit nagkakamali siya, dahil alam ni Vian ang katotohanan. Iniisip niya ito, at masasabi niyang paalala sa kanya ang mukha nito ng isang taong nakita na niya. Bago, lubos na pagod at hirap na hirap si Chloe, ngunit sa paanong paraan ay nagawa niyang mapuksa halos lahat ng mga lobo, ngunit nakatanggap din siya ng maraming pinsala, at malapit nang bumagsak sa labis na pagod. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban, dahil buhay pa rin ang pangunahing pinuno ng mga lobong pilak, at nagsimulang dahan-daang lumapit kay Chloe, na napaluhod sa isang tuhod at nag-isip kung paano niya ipinagkatiwala ang lahat kay Anastasia, ang babaeng minamahal niya. At nagpasya siyang sirain ng tawagin si Anastasia sa pamamagitan ng lobo, ngunit napagtanto niyang wala itong silbi, at handa na para sa huling matinding labanan kasama ang pinuno ng mga lobo.
Mabilis na sumugod ang Diamond Wolf kay Chloe, na sinubukang gamitin ng sibat para lumaban, ngunit napakabilis ng lobo at nagawang tamaan si Chloe ng direkta sa tagiliran, na naging sanhi ng kanyang biglaang paghina at pagbagsak. Habang bumabagsak siya sa lupa ng walang malay, bigla namang naramdaman ng lobo na may paparating at ginamit ang kalasag nito upang harangin ang pag-atake. Nang sumugod na si Haibay at ang iba pa, nabigla si Haibay na nagawang harangin ng lobo ang kanyang pag-atake, ngunit iginiit ni Vin na ang Diamond Wolf ay may napakalakas na pananggalang sa paligid nito, at ang kasalukuyang level ng kapangyarihan niya ay tila hindi sapat upang makalusot dito. Ang lobo ay muling bumaling kay Chloe, handang tapusin siya, habang sumisigaw si Haibay sa lobo upang subukang kunin ang atensyon nito habang pinapaulanan niya ito ng mga pana. Ngunit wala itong silbi. Nang akalain ni Haibay na wala ng pag-asa, ang kasunduan na ginawa niya kay Chloe ay gumana at ipinatawag siya pabalik malapit kay Haibay, sa ibabaw ng leon na lupa na hindi nagtagal ay nagkahiwa-hiwalay, iniwan si Chloe na duguan sa lupa. Agad sinimula ni Haibay na suriin si Chloe. Nang sumigaw si Vin kay Lily na mag-focus sa lobo na tumatakbo patungo sa kanila nang mabilis na may gutom sa mga mata nito, inilabas ni Lily ang kanyang buong potensyal sa mahika at lumikha ng isang harang ng hangin. Sa paligid nila, na nagtutulak pabalik sa lobo na nagsimulang lumikha ng malalaking bato gamit ang kapangyarihan nito at ibinabato sa buhawi. Umaasa na masira ito, iginiit ni Vin na kailangan nilang bilasan ang paggaling kay Chloe at tumakas, dahil yun lang ang pag-asa nilang makaligtas. At nang matapos ang pagsusuri, ginamit ni Haibay ang kanyang Hypercure spell kay Chloe, at habang nangyayari yon, sinuri niya ang mga istatistika ng lobo, upang matuklasan lamang na ang lobo ay nasa ilalim ng kontrol ng babaeng si Anastasia, na minsan ay minahal ni Chloe, at nakita niya sa kanyang mga panaginip. Sinubukan niyang gamitin ang Perfect Heal spell kay Chloe, ngunit lumalabas na hindi siya nakakakuha ng sapat na mana para magamit ang salamangkang iyon. Napagtanto niya na mabilis na nauubos ni Lily ang kanyang mana gamit ang Wind Barrier, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makapagbahagi ng gaanong mana sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang pinakamahusay na healing spell na kaya niyang gamitin sa dami ng mana na natitira sa kanya, ngunit tila hindi ito gumana. Sa huli, nabasag din ang Wind Barrier ni Lily, habang ang isa sa mga bato ay lumipad dito at muntik nang hindi sila tamaan. Habang humahagibis ang bato sa tapat ng kanilang ulo, bumagsak si Lily sa lupa na walang malay dahil sa pagkapagod. Iniiwan si Haibay na mag-isang humarap sa higanteng halimaw na lobo. Tumatawa si Ivy mula sa mga puno, iniisip kung paano sana tumakbo na lang si Haibay noong mayroon pa siyang pagkakataon, ngunit nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa iba. Nagpasya siyang lumaban hanggang sa huli, at pinuno ng enerhiya ang kanyang pana sa buong potensyal nito. At habang sumusugod ang lobo sa kanya, binitawan niya ang pana, ngunit sa kanyang takot, ang pana ay bigo lamang na tinabla ng harang. Iniisip niya kung ito na ang katapusan ng kanyang buhay, nang sa kanyang pagkabigla, ginamit ni Chloe ang kanyang suntok upang mapatigil ang lobo sa kinatatayuan nito. Gulat na gulat si Haibay nang makita si Chloe habang pinipilit nitong tumayo, ngunit may nagbago ng tanggalin ang limitasyon sa kanyang kakayahan at mabilis na tumaas ang kanyang antas mula sa mababang 20s patungo sa mataas na 90s. Pagkatapos, matagumpay niyang nasuntok ang lobo at naitulak ito sa pader, habang nagpapasalamat kay Haibay sa paggamot sa kanya at sinabi kay Haibay na siya na ang bahala mula ngayon. Tumawag siya ng bagong sibat at nagsimulang umapaw sa mahiwagang enerhiya habang lumulundag siya sa kalangitan sa anyo ng ginintoang kislap at ginawang missile na automatikong tumutugis ang kanyang sibat. Sa paggigiit na mahahanap nito ang target anuman ang mangyari, agad na sinubukan ng lobo na gamitin ang pananggang harang nito, ngunit iginiit ni Chloe na wala itong silbi dahil para sa kanyang mahiwagang sibat, ang harang ay hindi mas mahusay kaysa sa isang piraso ng papel. Tinarget niya at inihagis ang sibat ng direkta sa lobo, tumagos sa harang. Nang madaling winasak ang lobo ng tuluyan, ang ulo ng halimaw ay bumagsak sa paanan ni Haibay at sinuri niya ito upang mapagtanto na maging si Anastasia ay pinamamahalaan pala ng iba. Bigla, ang anyo ng multo ni Anastasia ay lumitaw sa tabi ni Haibay habang pinasasalamatan siya nito sa pagpapalaya sa kanya mula sa buhay na ito ng kalupitan at pagkasira. Sabi niya ay sa wakas ay makakatulog na siya ng payapa. Pagkatapos nito ay naglaho siya, habang humihingi ng paumanhin si Chloe kay Haibay, sinabing lahat ng nangyari dito ay kasalanan niya.
Tinanong ni Haibay kung naibalik na ang kanyang kapangyarihan bilang bayani, ngunit lumalabas na ang paglakas. Na nakuha ni Chloe ay pansamantala lamang. Ibinunyag ni Chloe na ang babaeng minamahal niya ay may kakayahang kontrolin ng ibang nilalang sa paligid niya. Ngunit may nakakontrol sa kanya at ipinagkanulo niya ang lahat ng mahalaga sa kanya. Tinanong ni Haibay kung matatanggal ba ang kanyang sumpa kung tatapusin nila si Anastasia, ngunit sagot ni Chloe na si Anastasia mismo ay nasa ilalim ng kontrol ng iba, at ibinunyag na winakasan na niya ang buhay nito noon gamit ang sarili nitong mga kamay. Hindi niya akalain na mayroon pa ring mga halimaw na nasa ilalim ng kontrol nito, na isang pagkakamali sa kanyang panig. Iginiit ni Haibay na wala siyang kasalanan sa alinman dito, sa totoo lang, siya ang biktima dito, at hindi natin sinisisi ang biktima dito. Ngunit bago pa may masabi si Haibay, nawala na ang epekto ng adrenaline, at nagsimula siyang maramdaman ang bigat ng paggamit ng gayong matataas na antas ng spells at bumagsak siya sa lupa, na wala ng malay. Nagising siya pagkatapos ng 2 buong araw, isang umaga, kasama sina Chloe at Lily. Wala siyang ideya na ganoon katagal siya natulog, at napagtanto niya na ang kanyang katawan ay napakahina at ang mga spells na ginagamit niya ay nagdudulot ng matinding hirap sa kanya. Di nagtagal ay napagtanto niya na ang pagtulog ng 2 magkasunod na araw ay nakakagutom ng sobra, kaya bumaba silang lahat para kumain, at sa kabutihang palad para sa kanila, naghanda si Tanya ng isang piging na nakakabusog. Busog na busog ang kanilang tiyan. Pagbalik nila sa kanilang mga silid sa gabi, kakaibang kasiyahan ang naramdaman ni Haibay sa kanyang buhay. Habang isa-isang tinitingnan ang kanyang mga kasama, napagtanto niya kung gaano sila kahalaga sa kanya. Bigla niyang sinabi sa kanila na nagpasya siya na hindi na nila kailangang dumaan sa mga silong ni Tar Adina upang mahanap ang mga pantas. Iginiit niya na naghihintay ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanya pabalik sa kanyang mundo, at balang araw ay makakahanap siya ng paraan para makabalik doon. Ngunit sa ngayon, kontento siya sa kanyang buhay dito, at nangako siya na maghahanap siya ng paraan para makabalik sa kanyang mundo, ngunit hindi niya kailangang iwanan si Chloe at si Lily sa likod. Labis ang tuwa ni Lily, sinasabing gusto niyang sumama rito. Habang medyo naguguluhan si Chloe, sinabi ni Vian na hindi niya iniisip na ganoon ang mangyayari, ngunit sinabi ni Haibay na positibo siya tungkol dito, at iniisip na unti-unting magiging maayos ang mga bagay. Agad namang sinabi ni Chloe na kahit hindi niya iniisip na magiging madali, maaaring makahanap si Haibay ng paraan para magawa ito, kaya lumuhad siya at muling ipinangako ang kanyang katapatan dito, sinasabing susundin niya si Haibay hanggang sa dulo ng mundo kung kinakailangan. Sumang-ayon si Lily, sinasabing susundin din niya ito. Ngunit sa wakas, sumuko na rin si Vian at inilabas ang kanyang tunay na nararamdaman na labis siyang nagsasaya at gustong manatili kasama nila magpakailanman. Sa bandang hapon, si Haibay ay nakatingin sa labas ng bintana, malalim ang iniisip, nang abalahin siya ni Lily at tanungin tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang orihinal na mundo. Nagtataka rin si Chloe tungkol sa kanila, kaya sinabi ni Haibay sa kanilang dalawa na palagi siyang nagkakaroon ng magandang oras kasama ang kanyang mga kaibigan habang umiinom ng isang tasa ng itim na tsaa. Ang terminong itim na tsaa ay bago para kay Lily, at hindi na ito nilinaw pa ni Haibay sa pamamagitan ng pagdaragdag na ang pamilya ng kanyang mga kaibigan ay nagpapatakbo ng isang tea cafe. Sabi ni Chloe na kung paano namimiss ni Haibay ang kanyang pamilya at mga kaibigan, sila rin ay namimiss. Siya rin. Sumasang-ayon siya ngunit sinasabi niyang hindi siya malungkot na malayo sa kanila, dahil mayroon din siyang magagaling na kaibigan sa mundong ito. Kinabukasan, pumunta sila sa guild kung saan humanga ang guildmaster na si Bal matapos marinig ang kwento kung paano nagkaroon si Haibay ng matinding laban sa isang Silver Diamond Wolf. Sabi niya, kailangan ng higit pa sa talento upang talunin ang isang napakalakas na kalaban at nasiyahan si Haibay sa papuri. Ngunit pagkatapos, nagalit si Bal ng husto dahil sinisisi niya ang sarili dahil sa pagbagsak ni Haibay sa gitna ng laban. Nagpasya siyang palakasin ang mga kalamnan ni Haibay sa pamamagitan ng pagdala sa kanya agad sa gym, ngunit hindi gaanong gusto ni Jul ang mga gym bro na ang kalamnan lang ang kanilang pagkatao. Kaya pinagyelo niya ang ulo ni Bal at sinabi kay Haibay ang dahilan kung bakit nila siya tinawag doon. Gusto niyang pag-usapan ng mga gantimpala sa pagtalo sa Silver Diamond Wolf at hindi makapaniwala si Haibay sa halaga ng gantimpala nang basahin niya ito. Sinabi ni Jules sa kanya na kung nakarating ang halimaw sa bayan, maraming tao ang mamamatay at maging si Bal ay mahihirapan laban sa halimaw na nasa ganoong antas.
Kumawala si Bal mula sa yelo at sinabi kay Haibay na huwag magpakipot at kunin ang gantimpala at sumunod naman siya. Sunod, pumunta si Haibay kay Dobby, ang nakakakilabot na lalaki mula sa Epstein Island na nagsimulang singutin siya pagkakita pa lang sa kanya. Halata niyang mas yumaman pa si Haibay ngayon at pagkatapos ay binati si Lily at Clau sa likod. Kanya, hinihiling niya kay Haibay na pumasok, ngunit medyo kinakabahan siya na ipasok ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang nakaraan sa lugar na ito. Sinasabi ni Dobby sa kanya na walang anumang problema basta't may pera siya at masaya silang pumunta sa silid tanghalan ng mga armas. Pinulot ni Haibay ang isang Windlayer tunic para tulungan siyang umiwas sa mga atake ng kalaban at tinanong ni Dobby kung anong uri ng armas ang gusto niyang ipares dito. Sinabi ni Haibay sa kanya na kontento na siya sa kasalukuyan niyang mga armas dahil nagdududa siya na may makakatalo sa kanyang banal na pana. Maya-maya, kinuha ni Lily ang isang balabal at isang blossom wand bilang kanyang mga armas at pinuri siya ni Haibay. Sinasabing bagay ito sa kanya. Natutuwa si Dobby na mabilis nilang napili ang kanilang gamit at sinabi niya kay Haibay na ang kanilang bayarin ay 1,200 gintong barya. Nagulantang sina Haibay at Lily dahil hindi nila akalaing may ganoon kamahal sa mundo. Ngunit masayang nakipagkamay si Clau kay Dobby dahil alam niyang ito ay isang deal na parang Black Friday. Sinabi niya kay Haibay na ang ibang tindahan ay sisingilin sila ng 1,500 barya para dito at buong pagmamalaking sinabi ni Dobby na ang kanilang tindahan ang may pinakamababang presyo. Sunod, pumili si Clau ng crop top armor para sa kanyang sarili at sinabi ni Haibay sa kanya na kumuha rin ng bagay na tatakip sa kanyang tiyan. Sinabi ni Dobby sa kanya na huwag mag-alala dahil ang baluting ito ay may kasamang engkanto na nagsisilbing isang buong baluti. Makukumpirma yun ni Haibay gamit ang kanyang kasanayan sa pagtatasa, at pagkatapos ay tinanong niya si Clau tungkol sa kanyang sandata. Nakapili si Clau ng isang magnetic na sibat na maaaring gamitin sa maraming paraan, at kinumpirma rin yun ni Haibay gamit ang kanyang kasanayan. Naging mausisa si Dobby at tinanong kung gaano kataas ang kanyang kasanayan sa pagtatasa, at sumagot si Haibay na ito ay nasa antas 5. Dahil dito, sumayaw ang kakaibang mga ngalakal sa paligid ni Haibay, sinasabing ang kanyang kakayahan ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa inaakala niya. Karamihan sa mga tagapagtasa ay nananatili sa antas 1 o 2 sa buong buhay nila, at maging ang veterano. Ang tagatasa sa kanilang tindahan ay nakarating lang sa antas 3. Napagtanto ni Haibay na ang kanyang kakayahan sa antas 5 ay talagang isang malaking bagay at hiniling niya sa punong Diyos na sabihin sa kanya ang mga bagay na tulad nito ng maaga. Ang Diyos ay nagsabi lang ng oops at pagkatapos ay sinabi kay Haibay na magagamit niya ang isa pang kakayahan na gusto niya ngayon. Nakuha ni Dobby ang kanyang atensyon mula doon sa pagtatanong kung kailan siya magsisimula ng kanyang paglalakbay at nag-aalok na ihanda ang isang karawahe at iba pang kagamitan na kakailanganin niya. Natutuwa si Haibay na hindi na niya kailangang gumawa ng listahan ng pamimili at sinabi niya kay Dobby na ihanda ang lahat ng mahalagang bagay para sa kanya. Pagkatapos nyon, lumabas si Haibay kasama ang kanyang mga kaibigan at nagpas siyang gamitin ang kanyang bagong kakayahang relief. Gamitin ang kakayahan kay Clau. Nakita niya si Clau na pinipigilan ng di nakikitang tanikala at nang gamitin niya ang kakayahan laban sa mga ito. Sinasabi ng sistema sa kanya na isang banal na nilalang ang ipapatawag bago pa man malaman ni Haibay kung ano ang nangyayari. Lumitaw ang isang kuneho na may hiyas sa noo nito, ipinakilala ang sarili bilang si Car, isang banal na nilalang na naglilingkod sa punong Diyos. Gayunpaman, hindi man lang narinig ni Haibay ang lahat ng iyon at lumundag kay Car para yakapin ito at maging si Lily ay gusto ring sumama sa kanya. Nagpuyos sa galit si Car sa kawalang galang na ito dahil isa siyang banal na nilalang ngunit hindi ibig sabihin yun na ayaw niyang yakapin. Si Clau naman ay nagngingit-ngit sa galit sa pagkakita kina Haibay at Lily na sinasayang ang kanilang oras. Nagising ang kanyang likas na instinto at nagsimula siyang umungol at yumalulong sa kanila. Nabigla ang lahat dito at pakiramdam ni Haibay ay sinusubukan ni Clau na makawala mula sa pagkagapos mismo. Inakala niya na ito ang kapangyarihan ng banal na hayop, ngunit biglang hinampas ni Vian ang lahat at sinabihan silang itigil ang pagluloko. Pinagsabihan niya si Car na gawin ang kanyang trabaho, ngunit sa halip ay nagsimulang magpilyo, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya rito at bakit nakatitig sa kanya ang lobo na parang gutom.
Tinawag siya ni Vian na isang idiot sandwich at inutusan siyang tapusin ang kanyang trabaho bago ang walang kwentang Saturday at nagpa siya ang nadismayang si Carr na ipakita sa kanya ang kanyang magagawa kapag siya ay naging seryoso. Ginagamit niya ang kanyang domain expansion at nagpakawala ng dalawang kamay na gawa sa liwanag na humawak sa tanikala ni Clow. Itinuon ni Carr ang kapangyarihan ng kanyang hiyas at malakas na hinayla ang mga tanikala hanggang sa nabasag ang mga ito at labis na natuwa si Haibay na makita ito. Pinapasalamatan siya ni Clow, ngunit hiniling niya na si Carr na lang ang pasalamatan dahil ang kakayahan nito ang nagpangyari dito. Pinapasalamatan ni Clow ang banal na kuneho, habang umuungol pa rin at ipinagmamalaki ni Vian na malaki na ang ipinagbago nito na umuungol na lang ito sa halip na habulin si Carr. Napagtanto ng banal na kuneho na nasa panganib siya kung mananatili dito at sa halip na sumali sa grupo ni Haibay, lumundag ito patungo sa banal na kaharian. Susunod na araw, ang temperatura ay pumalos sa pinakamataas at dahil lobo, hirap na hirap si Clown na panatilihing malamig ang kanyang katawan. Kahit tinutulungan siya ni Lily ng basang tuwalya, hindi pa rin siya komportable sa temperaturang 39 degrees Celsius o 102 degrees F. Biglang nagkaroon ng ideya si Haibay at tinanong si Clow kung bakit hindi niya gupitan ang kanyang buhok, dahil makakatulong ito para lumamig siya. Kinilabutan si Clow nang marinig ang ideyang ito, ngunit dahil si Haibay ang nagsabi, pumayag siya. Inabot ni Haibay ang isang pares ng gunting kay Lily, na nagpasya sanang mag-eksperimento sa balahibo ni Clow nang sa kabutihang palad ay dumating si Vian na may mas magandang ideya. Sinabihan niya si Lily na gumawa ng mga bola ng tubig gamit ang mahika at pagkatapos ay bumigkas ng isa pang orasayon upang permanenteng panatilihin ng mga bola ng tubig ang kanilang hugis, na ginagawa itong malalaking una ng tubig na nakakatulong sa lahat na lumamig. Biglang pumasok si Tanya sa silid, mukhang lubhang kaakit-akit. Sinabi niya kay Haibay na napakainit ngayon kaya pakiramdam niya ay mamamatay na siya, at agad naman siyang sinabuyan ni Haibay ng bubble wash. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Haibay na lumabas upang maghanap ng makakatulong sa kanila na mas lumamig. Nagboluntaryo si Lily na sumama sa kanya at sumunod si Clow, ngunit hindi nito kayang malayo sa mga pampalamig na bula kahit isang segundo. Sinabi ni Haibay na manatili siya sa likod at pinakiusapan si Lily na tulungan siya, kaya nagpasya si Vian na sumama na lang. Nakita ni Haibay na ganap na walang tao ang mga kalsada dahil walang nangangahas lumabas sa initan ng araw, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Dobby na papunta sa kanya kasama ang kanyang sekretarya. Agad niyang binati si Haibay sa kanyang kakaibang paraan, at pinakiusapan itong maghintay ng ilang araw pa bago maging handa ang kanyang karwahe. Sinabi ni Haibay na hindi siya narito para sa karwahe at sa halip, mas nagtataka siya kung paano tila napakakomportable ni Dobby sa mainit na panahon at bakit hindi man lang siya pinagpapawisan. Ipinagmalaki ni Dobby na ang kanyang suit ay sadyang ginawa upang umayon sa anumang temperatura at nagtanong si Haibay. Siya na gumawa rin ng isa para sa kanya. Gayunpaman, nalaman niya na wala pang sapat na hilaw na materyales ang kumpanya ni Dobby sa ngayon. Agad na bumisita si Haibay sa guild para kausapin si Jewel, na may alam tungkol sa balabal ng walang hanggang tagsibol na nagpapanatiling komportable ang temperatura ng katawan, gaano man kainit o kalamig ang panahon sa labas. Sinabi ni Haibay sa kanya na sinabi ni Dobby na kailangan nila ng mahiwagang bulaklak na tinatawag na rue para makagawa ng bagong balabal at gusto niyang malaman kung saan ito tumutubo. Tiningnan ni Jewel ang isang libro at sinabi sa kanya na matatagpuan ang mga bulaklak sa pinakaloob ng silangang kagubatan. Sobrang tuwa ni Haibay nang marinig yon, ngunit binalaan siya ni Jewel na walang mga kalsada sa silangang kagubatan kaya baka hindi niya matagpuan ang mga bulaklak. Gayunpaman, alam na alam ni Jewel ang ruta at nagpas siyang tulungan si Haibay sa pagkakataong ito. Pagpasok nila sa kagubatan, nakatulog si Vian at nagtataka si Haibay kung bakit pa ito sumama kung wala naman siyang silbi. Sinabi ni Jewel na nagsisikap si Haibay para kina Lily at Clow, na siguradong nahihirapan sa mainit na panahon, at sumagot si Haibay na gusto niya silang suklian sa pagbibigay nila ng lahat alang-alang sa kanya. Patuloy siyang nagdadaldal tungkol sa kung gaano sila kagaling at kawalang sarili, at nang mapagtanto niyang nagdadaldal siya sa buong biyahe, narating na nila ang kanilang patutunguhan. Nang gabing yun, umuwi si Haibay at nakita niyang mas mabuti na ang kalagayan ni Clow at Lily. Ngayon, may regalo din sila para sa kanya at tuwang-tuwa si Haibay nang makita niyang ito ay isang kahon ng waffles.
Sinabi ni Clau sa kanya na gusto nila ni Lily na magpasalamat sa pag-aalala niya ng husto sa kanila, kaya nakahanap sila ng black tea at ilang merienda na kasama nito. Habang naupo si Haibay para magtsaa, napagtanto niya na tiyak na nag-abala ang kanyang mga kaibigan dahil nabanggit niya ang black tea noong isang araw. Naalala din niya na matagal na rin simula nang tignan niya ang kanilang stats, kaya ginamit niya ang kanyang at sa kanyang pagkagulat, si Lily ay naging isang sage. Lahat ay pare-parehong natuwa sa magandang balitang ito, ngunit walang nararamdamang pagbabago si Lily. Sinabi ni Vian na bigyan niya ito ng oras, at pagkatapos ay sinabi ni Haibay na umangat na rin ang antas ng kanyang kasanayan sa grimoire. Sinigawan siya ni Vian na gamitin agad ito at i-update ang kanyang kaalaman, at nang gawin yun ni Haibay, pakiramdam niya ay handa na siyang turuan ito ng ilang mahika. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay oras na para umalis si Haibay sa kanyang paglalakbay patungo sa hilagang piitan. Naroon ang kanyang mga kaibigan upang magpaalam sa kanya at bago umalis. Ibinigay ni Haibay kay Clau ang balabal ng walang hanggang tagsibol. Naging emosyonal ang lobo nang matanggap ito at sumumpa na pahahalagahan ito habang buhay. At pagkatapos ay ibinigay din ni Haibay kay Lily ang kanyang balabal. Bigla na lang, dumating si Bal at sinabi kay Clau na pangasiwaan ang pagsasanay ni Haibay at tiyakin na nagkaroon siya ng maraming kalamnan. Tumanggi si Clau, sinabing ang trabaho niya ay protektahan si Haibay kaya wala siyang pakialam sa kanyang gym routine. Naghanda silang maglaban, ngunit pinigilan ni Joel ang kanilang mga ulo sa pamamagitan ng pagyelo habang sinasabi niya kay Lily na mag-ingat, dahil ang hilagang piitan ay mas mapanganib kaysa sa kagubatan. Pagkatapos nito, pumunta na si Haibay at ang kanyang mga kaibigan sa piitan, hindi alam na nasa mundong ito rin ang kanyang mga kaibigan, at nagtatrabaho silang manghuli ng mga zombie habang hinahanap siya.